Sa tabi ng isang lumang gusali sa Paco, Maynila, matatagpuan ang Iron Fist Boxing Gym, isang lugar na tila nalimutan na ng panahon. Ang pintura sa labas ay kupas na, ang mga ring ay may kalawang na sa mga poste, at ang mga punching bag ay may punit-punit na gilid. Sa kabila ng kalumaan, araw-araw ay dinarayo ito ng mga baguhang boksingero, nangangarap ng tagumpay, at mga lalaking pilit tinatafasan ang hirap ng buhay sa pamamagitan ng kamaong marunong lumaban. Isang taong matagal nang bahagi ng katahimikan ng gym na ito ay si Eduardo Mang Dado Valerio. Naka-uniporme ng luma at kupas na kulay asul na polo, may maliit na patch na may nakaburdang Dado Maintenance at may bitbit na walis tingting at basahan. Araw-araw siyang dumadating bago magbukang liwayway. Hindi siya kilala ng karamihan. Hindi rin siya pinapansin. Isa lang siyang janitor para sa nakararami. Isang matandang lalaki, mahiyain at tila walang saysay sa loob ng isang lugar kung saan ang lakas at tapang ang pangunahing yaman. Habang abala ang mga trainee sa pagsuntok sa mitts, habang ang ingay ng bell sa ring ay nagsasabi ng simula at pagtatapos ng bawat round, si Mang Dado ay tahimik lang sa isang sulok. Naglilinis siya ng pawis sa sahig, inupunasan ang mga bakal na upuan, tinatanggal ang alikabok sa mga frame ng larawan ng mga dating kampiyon na matagal nang nakalimutan. "Hoy tay, may tubig po bang malamig dyan?" Sigaw ng isang baguhang boksingero habang nilalapitan ang water dispenser. "Ay, oo, iho, saglit lang at papalitan ko tong galon." Mahinahong sagot ni Mang Dado, sabay abot ng bagong tubig. "Salamat," malamig na tugon ng binatilyo bago muling bumalik sa training. Walang pumapansin sa kanyang pagod, walang nagpapasalamat sa kanyang walang sawang paglilinis. Ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Laging may mahinang ngiti sa labi ni Mang Dado habang sinisipat ang paligid. Ila may inaasam na balanse sa pagitan ng gulo ng training at ang katahimikan ng kanyang ginagawa. Sa locker room, may isang bahagi na tila hindi pinapansin ng karamihan. Isang lumang kahon na laging nakasara. May mga tape na nagbibitag sa mga gilid. Doon nakatago ang lumang medalya na may nakaukit na pangalan, Valerio, 1999 World Bantamweight Champion. Sa gym, ang pangalan na yon ay wala ng saysay. Walang nakakakilala sa kanya. At mukhang mas ginusto na rin niyang manaili sa ganoong kalagayan. Tuwing hapon pagkatapos ng huling training, habang ang iba ay nagkukwentuhan, si Mang Dado ay tahimik na nagpapahinga sa isang lumang bangko sa labas ng ring. Minsan ay nahuhuli siyang nakatingin sa mga sparring, hindi dahil sa chismis kundi sa paraan ng paggalaw ng mga paa, ng mga kamay, nung balikat. Parang may alam siya na hindi kayang ituro ng sinumang trainer doon. Ang footwork niya, masyadong maaga ang pivot, malalantad ang ribs, bulong niya minsan sa sarili habang pinapanood ang isa sa mga sparring match. "Mang Dado," tanong ng isa sa mga cleaner, "may sinabi po ba kayo?" Wala. Walis lang to," sagot niya habang mabilis na iniwas ang tingin. Sa sulok ng gym, may isang frame ng litrato ng isang dating kampiyon na may itim at puting larawan. Si Mang Dado, noong bata pa, nasa gilid ng ring, may hawak na sinturon at nakataas ang kamao. Ngunit dahil luma na ang litrato, maraming hindi na siya namumukaan. Marami rin sa mga trainer ay bago na. Ang matagal nang kilala siya ay nagretiro o lumipat na sa ibang gym. Isang araw, habang siya'y naglilinis ng CR, pumasok ang isang grupo ng trainee na nagtatawanan. "Pre, nakita mo ba yung matandang yon? Parang mas matanda pa sa gloves natin." "Hahaha, yung janitor? Oo, pero grabe no, araw-araw niyan linis ng linis. Parang robot, di napapagod. Siguro yan lang ang kaya niyang trabaho. Di naman mukhang nag-aral. Mukhang di rin marunong sumuntok." Nagkibit balikat lang si Mang Dado. Hindi niya pinansin. Hindi niya kailanman sinagot ang mga ganitong komento. Ang mas mahalaga sa kanya ay ang mapanatili ang kalinisan ng lugar, ang pagiging maayos ng bawat gamit.
sapagkat alam niya sa loob ng gym na ito, maraming pangarap ang nabubuo. Pag-uwi sa kanyang maliit na inuupahang silid sa likod ng gym, binubuksan ni Mang Dado ang kanyang lumang kahon. Doon, bukod sa medalya, ay may mga lumang larawan ng kanyang anak. Nakangiti, masaya, at may suot na munting gloves. "Kumusta ka na, anak?" Bulong niya habang tinatapik ang larawan. "Hanggang ngayon, binabantayan pa rin kita. Dito lang tayo." Hindi siya umiiyak, pero may bigat ang kanyang mga mata. Araw-araw ay inaalala niya ang mga lumipas, pero hindi niya kailanmang pinagsisihan ang desisyong lisanin ang boxing. Para sa kanya, sapat na ang katahimikan. Ang gym ang naging tahanan niya, hindi bilang boksingero, kundi bilang haligi ng isang lugar na patuloy na humuhubog sa mga batang nangangarap. Hindi niya kailangang magyabang. Hindi niya kailangang ipaalala sa mundo kung sino siya dati. Sa tahimik niyang paggalaw, sa kanyang simpleng uniforme, sa bawat walis, sa bawat punas, at sa bawat sulyap na sa ring, naroon si Mang Dado, ang dating kampeon, ang tahimik na janitor ng Iron Fist Boxing Gym. Mainit na hapon noon nang dumating ang isang bagong SUV sa tapat ng Iron Fist Boxing Gym. Kakaiba ang itsura ng sasakyan. Makintab, kulay itim na may dark tint. Tila hindi bagay sa lumang gusali ng gym. Mula sa loob ay bumaba ang isang matangkad at maskuladong binata na may suot na designer hoodie at mamahaling sapatos. Sa leeg niya ay nakasabit ang isang wireless headphone habang abala sa pagre-record ng sarili gamit ang kanyang cellphone. "Yo, nandito na ang future champ, mga idol!" Sigaw niya habang nagla-live sa social media. "Iron Fist Gym, ready na ba kayo? Parang kulang sa aircon. Pero sige na nga, for the culture." Ang binatang iyon ay si Axel Monteverde, 20 taong gulang, undefeated sa kanyang lokal na mga laban. Isa siyang internet sensation na may halos 2 milyong followers sa TikTok at Instagram. Kilala sa kanyang galing sa ring, pero mas kilala sa kanyang yabang at pagka-showbiz. Anak siya ni Donnie Monteverde, ang may-ari ng Iron Fist Gym at dating promoter ng mga sikat na boksero noong dekada 90. Pagpasok ni Axel sa gym, napalingon ang halos lahat ng mga trainee at staff. Ang iba ay napangiti, ang iba naman ay halatang naiinis, ngunit hindi mapapagsalita. Sa kabila ng kanyang reputasyon, marami pa rin ang humahanga sa kanyang talento. Ayos-ayos, mukhang di pa rin nagbabago ang amoy ng lugar na to. Biro niya habang suminghot ng hangin. Puro pawis at kaunting nostalgia. Sa isang sulok, si Mang Dado ay abala sa pagwawalis. Lumingon siya sandali kay Axel, pero agad ding ibinalik ang atensyon sa sahig. "Tay, walisin mo rin yung ingay," biglang sambit ni Axel habang dumaan sa harapan ni Mang Dado. Ngunit walang sagot na nagmula sa matanda. Patuloy lang siya sa kanyang trabaho, tila ba walang narinig. Napangiti si Axel sa kanyang sarili at nagpatuloy papasok sa main ring. "Boss Romy," tawag niya sa head coach, "nandito na ako. Pa-warm up na tayo. Ihanda mo na yung mga bagong recruit. Gusto kong makita kung sino sa kanila ang may potential." Lumapit si Coach Romy, isang lalaking nasa late 40s, may dating amateur background sa boxing at matagal nang nasa industriya. Tila may pagkabagabag ang mukha niya, ngunit tinapik pa rin si Axel sa balikat. "Sigurado ka bang ready ka na agad? Baka gusto mo munang mag-jog or stretch kahit 15 minutes man lang," sabi ni Coach Romy. "Kailangan pa bang sabihin yan? Ako pa ba?" Tugon ni Axel na may kasama pang kindat sa kamera ng kanyang cellphone. Sa likod, nagkakagulo at ilang trainee. "Si Axel talaga yung idol ko, pare. Yung laban niya last month, grabe yung uppercut. Pero totoo lang, ang yabang niya minsan, no? Parang di na siya marunong makinig kay coach. Ano ka ba, pre? Wala nang mas gagaling pa sa kanya sa age niya. Baka nga mag-world title na next year." Habang pinag-uusapan si Axel, si Mang Dado naman ay tuloy pa rin sa kanyang gawaing pang-araw-araw. Habang naglilinis sa gilid ng ring, napansin niyang pinapanood ni Axel ang sarili sa kanyang cellphone. Pinapakita ang mga highlights ng kanyang sparring.
Pinagmamasdan niya ang footwork nito, ang jab, ang ulo, ang balikat. Tahimik siyang nagbuntong hininga. Magaling, pero masyadong tiwala sa sarili. Bulong ni Dado sa sarili habang patuloy sa pagwalis. Maya-maya pa ay lumapit si Axel sa mga trainee. "Oh, sino dito ang gustong mag-spar? Walang takot wag yung tatakbo lang," biro niya. "Para sa content ko to, baka mag-viral ka pa." Tumawa ang karamihan. May ilan na nagtaas ng kamay, umaasang mapansin at mapabilang sa video ni Axel. Ngunit ang totoo, marami sa kanila ang sumasali hindi para matuto, kundi para makisawsaw sa kasikatan ng boksingerong bituin. Sa kabilang banda, si Axel ay may ibang agenda. Gusto niyang patunayan na siya ang pinakamagaling, hindi lang sa skill, kundi pati sa karisma. Ginagamit niya ang bawat sparring session bilang pagkatataon para ipahiya ang kalaban habang kinukunan ang video para sa kanyang mga followers. "Coach, yung bago dyan, yung medyo matangkad, pwede na yun. Sabihin mong wag tumakbo ha?" Utos ni Axel kay Coach Romy. Tahimik lang ang coach at sumunod. Ngunit halatang may alinlangan sa kanyang kilos. Sa labas ng ring, nanonood si Mang Dado habang pinupunasan ang sahig. Ang kanyang mga mata ay hindi sa kamera ni Axel nakatutok, kundi sa mga paa nito, sa distansya sa kalaban at sa galaw ng kanyang balikat. Para bang binabasa niya ang bawat kilos ni Axel, tulad ng ginagawa ng isang veteranong manlalaro na hindi kailanman nakakalimot. Too much flair, too little discipline. Mahinang bulong ni Dado habang itinuloy ang pagpupunas. Isang araw, habang naglilinis ng locker room, may narinig si Mang Dado na usapan ng dalawang staff. Sabi sa gym sa Quezon City, si Axel daw ang hamon ng janitor doon. Tapos nag-video pa siya habang nilalait yung tao. Viral na naman. Nakakahiya. Hindi na training ang ginagawa niya Parang reality show na boxing ang gusto niya. Anak kasi ng may-ari, walang pumipigil. Pati si Boss Romy, napapakamot na lang. Tahimik lang si Mang Dado habang nakikinig. Nang natapos na ang usapan, humarap siya sa salamin ng locker room, pinagmasdan ang sarili. Ang kanyang mukha ay may mga linyang inukit ng panahon. Matagal na siyang hindi lumaban, ngunit sa kanyang paningin, alam niyang may natitira pa. Hindi sa lakas, kundi sa talino, sa puso, at sa disiplina. Umalik siya sa kanyang routine. Paglilinis, paglalagay ng bagong tuwalya, pag-ayos ng mga gamit. Ngunit ngayon, sa likod ng kanyang bawat kilos, tila may bumubuhay na tanong sa kanyang isipan. Hanggang kailan ako mananahimik? At sa gitna ng gym na muling nilamon ng ingay, spotlight at kasikatan, naroon si Axel Monteverde. Ang bituin ng Iron Fist Gym, puno ng yabang, puno ng sigla at walang kamalay-malay sa isang anino na matagal nang naroroon. Nanonood, tahimik. Ngunit minsan ay tinawag na hari ng ring. Mula sa gilid ng ring kung saan walang halos pumapansin, tahimik na nakatayo si Mang Dado. Nakasandig siya sa bakal na poste, hawak pa rin ang lumang basahan at walis. Isang ordinaryong araw iyon sa Iron Fist Gym, puno ng sigawan, hampas ng gloves sa punching bag at pagsutsot ng whistle ni Coach Romy. Ngunit sa mata ni Mang Dado, ang araw na iyon ay may kakaibang dalang alon. Mas malakas ang kumpas, mas malalim ang bawat suntok na kanyang nakikita. Napako ang kanyang tingin kay Axel, na ngayon ay abala sa sparring kasama ang isang batang lalaking halos 1 taon pa lang sa training. Panay ang palakpak ng mga trainee at staff, habang si Axel ay nagbubukat ng kamay, nagsusuntok sa hangin, at sinisigawan ng kalaban. "Step back, gamitin mo yung jab mo," sigaw ni Coach Romy mula sa gilid. Ngunit hindi sumunod si Axel. Sa halip, gumamit siya ng isang flashy hook at biglang tumalon sa ere. Tinamaan ang bata sa balikat. Bumagsak ito, bahagyang naalog. Boom! "That's how it's done," sigaw ni Axel habang nilingon ang kamera na hawak ng isa sa kanyang assistant. "Post mo agad yan, bro."
Lagyan mo ng caption. Di makalapit ang rookie sa future champ. Hindi siya pinansin ni Mang Dado, ngunit hindi rin niya tinanggal ang tingin sa boksingero. Hindi siya impressed. Sa bawat galaw ni Axel, napapansin niya ang mga butas, hindi lang sa depensa kundi pati sa disiplina. Napakabilis nga ng kamao, mahina niyang bulong, pero mabilis din masanay sa mali kung walang tamang gabay. Habang bumalik si Axel sa kanyang grupo, lumapit si Mang Dado sa gilid ng ring para punasan ang pawis at dugo sa canvas. Halos hindi siya makita ng karamihan. Isang bahagi na lamang ng background. Parang ilaw sa kanto ng entablado na palaging naruroon pero hindi binibigyang pansin. Ngunit hindi sa lahat ng mata siya invisible. Dado, isang malalim ngunit pamilyar na tinig ang biglang lumitaw mula sa likuran. Paglingon niya, naroon si Coach Greg, isang dating trainer sa national team. Ngayon ay retirado na at minsan-minsan lang bumibisita sa gym upang tumulong. Greg, mahinang sagot ni Dado, bakas ang pag-aalinlangan sa mukha. Hindi ako pwedeng magkamali. Yan ang stance ng El Toro. Sabay turo sa paraan ng pagkakatayo ni Dado habang nakasandig kanina. Umiling si Dado at pinilit ngumiti. Nagkakataon lang siguro, matanda na ako. Maintenance na lang ang kaya ko. Pwe, sabat ni Greg. Kahit sinong lumang boksingero, kita agad sa mata kung may pinagdaanan sa ring. At ikaw, Dado, alam kong ikaw yon. Hindi sumagot si Dado. Sa halip, ibinalik niya ang atensyon sa pagpupunas ng poste. Hindi mo kailangan itanggi sa akin, dagdag pa ni Greg. Pero sana man lang, turuan mo yang batang yan ng tamang daan. Napapariwara na yung Axel na yan sa sobrang yabang. Sa halip na sumagot, tahimik lang na tumango si Dado bago naglakad papalayo. Dala ang walis at ang bigat ng alaala. Isa siyang aninong kilala ng ilan, tinatago ng karamihan at pilit nililimot ng sarili. Kinagabihan, habang ang gym ay nagsasara na, isang binatilyong trainee ang naiwan sa ring. Siya si Lito, 16 na taong gulang, payat at palaging nauurong sa sparring. Nahuli siya ni Mang Dado habang tila nag-iensayo ng footwork sa sariling paraan. Baluktot ang pivot mo, mahinang sabi ni Mang Dado. Nabigla si Lito. Ay, pasensya na po, tay. Di ko po kayo nakita. Hindi mo rin nakita yung balance mo. Kung gusto mong magtagal sa ring, kailangan mong matutong magbasa ng bigat ng katawan mo, hindi lang ng suntok ng kalaban. Ila napatigil sa gulat si Lito. Kayo po ba? Dati ring boksingero? Saglit na katahimikan. Tumango si Dado, ngunit walang dagdag na paliwanag. Ayusin mo to. Sabay ipinakita ang tamang anggulo ng paa. Tumingin ka sa balikat, hindi sa kamao. Mas maagang babalayon. Nagpatuloy ang dalawa sa maliit na tutorial. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nagturo muli si Mang Dado. Simple lang, walang kamera, walang ingay. 2 pares ng paalang sa lumang ring at isang boses na may bigat ng karanasan. Habang naglalakad si Coach Romy papalabas, napansin niya ang eksena. Hindi siya lumapit. Tumigil lang siya sa pintuan ng gym, pinanood sandali at nag-isip. Dado, bulong niya sa sarili, anong itinatago mo sa amin? Kinabukasan, dumating muli si Axel. Maayos ang ayos, dala ang kanyang usual entourage. Tumango sa lahat, ngunit dedma pa rin kay Dado. Habang iniikot ng mata niya ang paligid, napansin niya si Lito na nagpapainit. May bagong kumpiyansa sa galaw. Uy pre, may bago kang guro? Tanong ni Axel. Si Mang Dado lang po. Tinuruan niya po ako kagabi. Napangiwi si Axel. Janitor? Tinuruan ka ng janitor? Baka maging expert ka sa mop punch. Tumawa ang kanyang entourage, ngunit hindi sumagot si Lito. Inilagay niya ang kanyang gloves at nagsimulang mag-shadow box. Mas sigurado, mas maayos ang galaw. Sa di kalayuan, tahimik na pinapanood ni Mang Dado ang lahat. Hindi para ipagmalaki, kundi upang tiyakin na may isa na namang bata ang marunong nang bumasa ng sarili sa ring. Sa tahimik niyang pagmamasid, lumilipas ang mga araw. Unti-unti, may mga mata nang napapalingon sa mga galaw ng mga tinuturuan niya.
ngunit hindi pa nila alam kung sino siya o ano ang bigat ng kanyang katahimikan. Hindi pa, pero malapit na. Sa isang gabing payapa at malungkot, habang ang lungsod ay unti-unting nilalamon ng dilim, tahimik na nakaupo si Mang Dado sa kanyang munting silid sa likod ng Iron Fist Gym. Maliit ang kanyang espasyo. Isang kama sa gilid, isang lamesang yari sa kahoy, at isang lumang bentilador na halos hindi na umihip ng hangin. Sa itaas ng lamesa ay naroon ang kanyang lumang kahon, tila ba isang kabaong ng alaala. Binuksan niya ito at marahang hinaplos ang isang makintab na medalya. May nakaukit na mga salitang World Bantamweight Champion WBC 1999. Tiningnan niya ito ng matagal, parang may hinahanap sa kinang nito na matagal nang nawala. Sa likod ng medalya ay may larawan ng isang batang lalaki. Nakasando ito, may suot na boxing gloves at hawak ang medalyang iyon. Nakangiti sa kamera, puno ng pag-asa. Bata ka pa noon, Gio, bulong ni Mang Dado. Halos wala sa sariling bumalik sa alaala. Noong kasagsagan ng kanyang karera, kilala siya sa buong bansa bilang Eduardo El Toro Valerio, isang halimaw sa ring. Ang kanyang estilo ay hindi puro porma, kundi puwersa, sunod-sunod ang panalo. Mabilis, matalino at walang takot. Nagkaroon siya ng sponsorship, commercials at sariling segment sa isang sport show. Ngunit sa lahat ng nakuha niya, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kanyang anak na si Gio. Matapos mamatay ang kanyang asawa dahil sa karamdaman, si Gio na lamang ang natitirang dahilan ni Eduardo para manatiling matibay sa laban ng buhay. Pinagpatuloy niya ang pagboboxing para mapag-aral ito at mabigyan ng magandang kinabukasan. Ngunit durating ang isang gabi na binago ang lahat. Sa gitna ng kanyang training camp para sa isang unification bout, habang nasa Baguio siya para sa altitude training, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital sa Maynila. Mr. Valerio, may aksidenteng nangyari. Nadulas sa hagdan ang anak niyo. Matindi ang tama sa ulo. Kailangan siya operahan kaagad. Agad siyang bumaba ng bundok, iniwan ang training at halos lumipad pa uwi sa Maynila. Doon niya naabot ang walang malay si Gio, napapaligiran ng mga doktor at nasa ICU. Umiiyak siyang lumuhod sa tabi ng kama. Anak, anak ko, patawad. Dapat andito ako, bulong niya habang hawak ang malamig na kamay ng bata. Kailangan operahan si Gio agad, ngunit kulang ang pambayad. Wala siyang sapat na cash, nakalaan pa ang kita niya sa laban. Sa desperasyon, ibinenta niya ang kanyang bahay, sinangla ang sasakyan, at tinanggap kahit ang mamadating ayaw niyang endorsements. Ngunit sa huli, hindi na sapat ang oras. 2 araw bago ang laban, binawian ng buhay si Gio. Doon tuluyang gumuho ang mundo ni Eduardo. Sa halip na pumasok sa ring, pumasok siya sa ospital para kunin ang katawan ng kanyang anak. Iniwan niya ang karera, ang limelight ang lahat. Tulad ng kidlat, bigla siyang naglaho sa eksena. Simula noon, ayaw na niyang marinig ang salitang boxing. Maraming lumapit sa kanya, mga promoter, kaibigan, tagahanga, lahat umaasa sa kanyang pagbabalik. Ngunit sa bawat imbitasyon ay isang tahimik na pagtanggi. Wala na akong dahilan para lumaban. Tanging sagot niya sa lahat. Nang makalipas ang ilang taon, natagpuan niya ang Iron Fist Gym. Noon ay naghahanap lang siya ng trabahong hindi nangangailangan ng diploma o malaking katawan. Tinanggap siya bilang janitor sa kondisyon na hindi siya papakialam sa training. Para sa kanya, sapat na iyon. Ang presensya ng ring, ang amoy ng pawis at lona, at ang tunog ng bell. Lahat ng ito ay nagpaparamdam sa kanya na kahit papaano, buhay pa siya. Habang hawak ang larawan ng anak, isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Gio, kung nasaan ka man ngayon, alam kong binabantayan mo pa rin ako. Lahat ng ito, ginagawa ko pa rin para sa'yo. Kinabukasan, habang naglilinis ng ring sa maagang oras ng umaga, dumaan si Coach Greg. Tahimik muna siyang nanood habang si Dado ay nakaluhod. Pinupunasan ang gilid ng ring gamit ang basang-basahan. Dado, hindi ko alam ang buong kwento mo. Mahinang sambit ni Greg, pero alam kong may bigat kang dinadala.
Kung sakali, kapag handa ka na, alam mo kung saan mo ako mahahanap. Tumango lang si Dado, hindi nagsalita. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, unti-unting nabubuhay ang mga alaala. Hindi na lamang bilang sakit, kundi bilang paalala ng kung sino siya dati at kung bakit hindi niya dapat tuluyang limutin ang kanyang pinagdaanan. Ilang oras matapos ang training, habang nag-aayos ng mga sirang globes sa storage, nahanap ni Mang Dado ang isang lumang headgear. May marka pa ito ng kanyang initials, EV. Pinagmasdan niya ito, tinapik ng marahan at ngumiti. Matagal na tayong magkaibigan. Bulong niya. Siguro, di pa tapos ang kwento natin. Sa kanyang paglalakad pabalik sa kwarto, nadaanan niya si Lito na abala sa shadow boxing. Tumigil ito nang makita si Dado at sumaludo ng bahagya. Salamat po sa mga tinuro niyo, Tay. Malaking tulong po. Mumiti si Dado at saglit na tumango. Lagi mong tandaan, ang tunay na boxing hero hindi lang lumalaban. Marunong din magbasa ng kalaban, ng sarili at ng panahon. Sa bawat hakbang pauwi, bitbit niya muli ang kanyang kahon ng alaala. Ngunit ngayon, hindi na ito kabigatan, kundi paalala na minsan siyang naging isang kampiyon, hindi lang sa ring, kundi sa buhay. At sa kabila ng lahat ng sakit, siya pa rin si Eduardo Valerio. Tahimik, matatag, at muling bumubulong sa kanyang sarili. Baka nga, hindi pa ito ang huling laban. Tanghali noon sa Iron Fist Gym at katatapos lang ng matinding training session. Tawisan at hingal na hingal ang mga trainee habang isa-isang bumababa mula sa ring. Ang ilan ay nagtatawanan, ang iba namay tila nanlumo sa pagkatalo sa sparring. Sa isang sulok, si Lito ay nakaupo sa bench, sinusubukang ibalik ang kanyang hininga. May hawak siyang towel at tubig, ngunit hindi siya mapakali. Halatang may gumugulo sa kanyang isipan. Lumapit si Mang Dado habang may dalang mop at balde. "Okay ka lang, iho?" tanong niya. Mapagkumbaba ang boses. Tumingin si Lito na palunok ng bahagya sa katumango. "Opo, Tay, medyo hirap lang po ako sa footwork. Ang bilis po ng kalaban ko kanina." Tumango si Dado saka umupo sa tabi niya. Ilang segundo ng katahimikan bago siya nagsalita. "Alam mo ba kung bakit ka nahuhuli sa bawat galaw?" tanong ni Mang Dado. Umiling si Lito. "Hindi po talaga eh. Akala ko po nasa tamang timing na ako." "Yun nga ang problema. Akala mo." Sagot ni Dado. "Hindi sapat ang lakas o bilis kung hindi mo alam kung kailan gagalaw. Yun ang footwork, di lang yan galaw ng paa, kundi galaw ng utak." Tumingin si Lito sa kanya. Tila nabigla sa lalim ng paliwanag ng matanda. Sa mga nakaraang buwan, hindi pa siya kailanman nagsalita ng ganoon. Hindi rin niya ito nakitang tumayo sa ring o kahit gumamit ng gloves. Ngunit sa pananalita nito ngayon, tila may bigat, parang may karanasang nakabaon sa bawat salita. "Turuan niyo po ako, Tay?" tanong ni Lito. Halos pabulong. Hindi agad sumagot si Dado. Tiningnan niya muna ang paligid, siniguradong wala ng tao malapit. Pagkatapos ay tumayo at iniabot ang kamay kay Lito. "Halika, dito tayo sa likod sa lumang ring." Huwag maingay. Pumasok sila sa maliit na kwarto sa likuran ng gym kung saan naroroon ang isang luma at halos hindi na ginagamit na training area. Marami na ang alikabok at ang mga gamit ay halos kinain na ng kalawang. Ngunit maayos pa rin ang sahig ng ring. Tahimik, walang ingay, walang distractions. Tanging ang tunog ng sariling hininga at yabag lang ang maririnig. "Tumayo ka," utos ni Dado. "Normal stance mo lang." Sumunod si Lito, medyo nag-aalangan. Itinayo niya ang sarili sa fighting stance na natutunan niya sa gym. "Ngayon, galaw pa kanan," sabi ni Dado. Gumalaw si Lito. Mabilis pero medyo hindi balanse. Ulit. Pero ngayon, isipin mong may tubig sa paligid mo. Bawat apak mo, kailangan walang lilikha ng alon. Dapat tahimik. Napaangat ang kilay ni Lito. "Tutubig po." Kung kaya mong gumalaw sa ring na parang hindi ka gumagalaw,
Doon ka nagiging tunay na boksingero. Subukan mo, muling gumalaw si Lito. Mabagal sa una, pero may intensyon. Tinutukan siya ni Dado. Sinasabayan ang bawat kilos, sinusuri ang bawat anggulo ng paa. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit silang nagkikita sa likod ng gym tuwing hapon. Doon ay tinuturuan ni Dado si Lito hindi lamang ng footwork kundi pati ng disiplina, ang kahalagahan ng tamang paghinga, pagbabasa ng galaw ng kalaban at pag-intindi sa sarili sa gitna ng laban. Hindi nagtagal, napansin ni Coach Romy ang biglang pagbabago sa kilos ni Lito. Sa isang routine sparring, naging matatag ito sa ring. Hindi na ito basta-basta nababalya. Maingat, taktikal at may kumpiyansa sa bawat hakbang. Pagkatapos ng laban, nilapitan siya ni Coach Romy. "Lito, sino nagturo sa iyo ng bagong footwork?" tanong niya, halatang may pagtataka sa boses. Saglit na nag-alinlangan si Lito. Si Mang Dado po, Coach." Napakunot ang noo ni Coach. "Yung janitor?" "Opo," matatag na sagot ng binatilyo. Sabi niya sa ring daw po dati, hindi importante kung anong damit mo, basta marunong kang makinig sa katawan mo. Tahimik lang si Coach Romy, ngunit bakas sa kanyang mata ang pagkalito. Hindi siya sigurado kung anong klasing background meron si Dado. Ngunit bago pa siya mapapagtanong pa, dumating si Axel sa gym. Suot ang kanyang usual na mamahaling gear. Dala ang kanyang cellphone na may nakabukas na kamera. "Yo, what's up, mga fans? Back at it again!" Sigaw niya habang umiikot at binibidyo ang paligid. Pagdaan niya kay Dado, sinadya nitong masagi ang timba. "Oops, sorry tay. Nabasa yung ata sapatos ko. Sana maayos ang mop mo ha." Napatawa ang entourage ni Axel. Ngunit si Dado, gaya ng dati, ay tahimik lang. Pinulot ang timba, hindi tiningnan si Axel. Ngunit sa likod ng katahimikan, may isang pag-uusap na naganap sa opisina ng gym. "Coach Romy," sabi ni Greg habang hawak ang lumang photo album. "Sigurado ako, siya si Eduardo Valerio, El Toro." "Yung dating world champion?" Nagulat na tanong ni Romy. "Oo, walang duda. Nakasama ko siya sa ilang training camp noon. Hindi mo makakalimutan ang ganung galaw. Kahit ngayon, hawak pa rin niya yon. Pero parang ayaw niyang bumalik sa spotlight." Napatingin si Coach Romy sa salamin ng opisina kung saan tanaw si Mang Dado, habang tinuturo kay Lito kung paano gumamit ng feint sa isang drill. Kung ganun, bulong niya, baka ito na ang simula ng pagbabalik niya. Tahimik man, pero makapangyarihan. At sa patuloy na paglipas ng mga araw, habang ang mundo ni Axel ay umiikot pa rin sa kamera at kasikatan, sa isang maliit at tahimik na espasyo sa likod ng gym, ay unti-unting bumabalik ang apoy ng isang alamat. Sa tuwing magsasara ang gym at may matitirang isang bata na gustong matuto, naruroon si Mang Dado, hindi bilang janitor kundi bilang guro. Isang bagong sigla ang muling bumabalot sa kanyang katawan, hindi para sa sariling karangalan, kundi para sa mga batang natututo, tulad ng kanyang anak na si Gio, na sa puso niya'y naroroon pa rin, nanonood sa bawat suntok at galaw. Umagang-umaga pa lamang ay maingay na agad sa loob ng Iron Fist Gym. Sa bawat suntok sa mitts at sigaw ng mga trainer ay sinasabayan ito ng tunog ng camera shutter at mga tili ng mga batang tagahanga ni Axel na dumayo pa mula sa iba't ibang barangay para lamang makakita ng live content mula sa kanilang idolo. "Boss Axel, patingin ng uppercut mo?" Sigaw ng isa sa mga estudyante habang hawak ang cellphone. "Haha, abay sige mga bossing. Para sa inyo to," sagot ni Axel habang nakangiti. Sunod-sunod ang demonstrasyon ng kanyang pirma't galaw. Sabay kindat sa kamera. Malayo sa gilid, sa lilim ng isang lumang punching bag, naroon si Mang Dado. Tahimik na pinapanood ang eksenang tila mas showbiz na kaysa sa tunay na pagsasanay. Hawak niya ang walis habang nakatitig sa mga paa ni Axel. Hindi sa yabang nito siyang interesado, kundi sa teknikal na galaw, sa rhythm, sa diskarpe. Mga bagay na hindi nakikita ng karamihan, lalo na ng mga abala sa cellphone. Bigla ay tumigil si Axel sa pagsasanay at lumapit sa grupo ni Lito
na noon ay nagsasagawa ng footwork drills sa isang sulok. Oo, anong meron dito? Tanong ni Axel habang tinatanggal ang gloves. Bakit parang may bagong sekta ng footwork dito? Medyo kinabahan si Lito. Tumayo siya ng tuwid. Nagpa-practice lang po kami ng mga tinuro ni Mang Dado. Napangisi si Axel, nilingon si Dado na noon ay naglalakad papalayo. Dala ang map at timba. Si Mang Dado, ulit niya, may halong pangungutya? Nagpapakilala na palang coach na yun si Manong Mop. Natawa ang ilan sa kanyang entourage. Hindi sumagot si Dado. Tumuloy lamang sa paglilinis. Tila walang narinig. Alam mo Lito, dugtong pa ni Axel habang nilapitan si Lito. Kaya ka walang panalo sa sparring eh. Kasi ang coach mo, ang tanging napatumba lang ay mga sebo sa sahig. Tahimik si Lito. Pinipigilan ang sarili. Ngunit sa kabila ng hiya at inis, hindi siya sumagot. Tumingin lamang siya kay Mang Dado na panay pa rin ang puna sa sahig. Sa kabila ng pang-aalaska, tuloy pa rin ang mga tagasunod ni Axel sa pagkuha ng video. Hindi nagtagal, inilabas ni Axel ang cellphone niya at kinuna ng video si Dado habang naglilinis. Mga kaibigan, kilalanin ninyo si Mang Dado, aniya habang nilalakad ang kamera palapit sa janitor. Coach daw siya ngayon ng footwork, pero di ko alam kung para sa boxing o para sa sayaw sa fiesta. Tumingin si Dado sa kamera. Hindi siya nagalit, hindi rin ngumiti. Tanging mata lamang ang nagsalita. Mata ng isang taong kay tagal lang nasanay sa kahihiyan, sa pagmamaliit, at sa pananahimik. Ako? Sagot niya nang hindi tinataas ang boses. Wala akong intensyong maging coach. Pero kung may natututo sa ginagawa ko, hindi ko yon itatanggi. Di wow, sagot ni Axel, sabay baling sa mga nanonood. Mga bata, ingat kayo ha? I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. Umikot ang mata, huminto sa isang lalaking naglilinis ng salamin sa gilid ng gym. Siguro, sambit niya sabay turo, gusto ko ma-experience makaspar ang pinakasikat nating janitor dito, si Coach Dado. Baka may itinatago siyang magic combo. Napanganga ang host. Janitor? As in, seryoso ka? Bakit hindi? Sagot ni Axel, halatang nag-e-enjoy. Fun lang, para makita natin kung may ibubuga pa ba ang mga luma. Umani ito ng halo-halong reaksyon. Ang ilan ay natuwa sa ideya, parang katuwaan lamang. Ngunit ang ilan ay nabahala, lalo na sina Coach Romy at Greg, na noon pa man ay may kutob na sa pagkatao ni Dado. Kinabukasan, habang pinupunasan ni Mang Dado ang poste ng ring, lumapit si Axel, bitbit ang cellphone at sinimulan na namang i-record ang sarili. Bossing Dado, sigaw niya. May konting tanong lang po kami. Game ka ba sa friendly sparring? Konting ikot lang. Wala namang masama, di ba? Napatingin si Dado, tahimik ang buong gym sa tanong na iyon. Ang mga mata ng mga trainee, mga coach, at pati si Lito ay nakatuon sa kanila. Kung para saan, tanong ni Dado. Simpleng ngunit malaman. Para sa content, para sa saya, para sa history kung gusto mo, o baka para sa leksyon, sagot ni Axel. Nakangiti pero may gigil sa tono. Matagal na hindi sumagot si Dado. Ngunit sa ilalim ng kanyang katahimikan ay may pag-alab na matagal nang sinupil. Sa wakas, tumango siya. 3 rounds, hindi bugbugan. Diskarte lang, sambit niya. Kung iyan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Nabigla ang lahat. Pati si Axel ay saglit na napatigil. Game? Tanong niya ulit. Game. Matigas na sagot ni Dado. Tumalikod si Axel at tumingala sa kamera. Mga kababayan, abangan ninyo. Sparring of the Century. Ang mayabang na bida kontra sa misteryosong janitor. Sino sa tingin niyo ang mananalo? Habang nagkakagulong paligid, tahimik lang si Dado. Ngunit sa kanyang mga mata, sa bawat hakbang niya palayo, ay unti-unting namumuo ang sagot sa tanong ng marami. Sino ba talaga si Mang Dado Valerio? At sa darating na araw, malalaman ng lahat. Hindi sa salita, kundi sa ring mismo, kung saan walang mas makapangyarihan kaysa sa katahimikan ng kamaong matagal nang napulog. Hindi pa man umaabot ng tanghali, laman na ng buong Iron Fist Gym ang balita. Ang janitor, si Mang Dado, ay tatanggap ng sparring challenge mula kay Axel Monteverde, ang pinakasikat at pinakakinatatakutang boksingero ng gym. Para sa marami,
Tila biro lang ito. Para sa iba, isang eksenang hindi dapat palampasin. Narinig mo na ba? Tanong ng isang trainee kay Lito habang nagtatali ng kanyang raps. Si Mang Dado daw, sparring partner ni Axel Buvas. Oo, narinig ko. Sagot ni Lito habang hindi umaangat ang tingin. At hindi to biro. Nagkatinginan ang iba pang naroon. Para bang hindi pa rin sila makapaniwala na ang matandang tahimik na naglilinis araw-araw ay tatapak sa ring kasama ang pinakamabilis at pinakamasigasig na boksingero ng kanilang henerasyon. Kinabukasan, maaga pa lang ay puno na ang gym. May mga kamera na nakatayo sa bawat sulok. May mga cellphone na nakaabang. At halos lahat ng trainee ay naroroon upang masaksihan ang friendly sparring na pinagmulan ng balitang naging viral na sa social media. Ilang local vloggers ay naroroon din, dala ang mikropono, naghihintay ng eksklusibong footage. Mga kababayan, bungad ni Axel habang nakatayo sa gitna ng ring. Oras na para patunayan kung hanggang saan ang lakas ng isang legend o ng isang walis. Sabay turo kay Mang Dado na noon ay tahimik lang na nakaupo sa isang sulok, suot ang lumang gray na training shorts at asul na pangitaas. Walang camera crew, walang makeup, wala ring entourage, tanging ang sarili lang. Nang siya'y tumayo at tumapak sa ring, biglang natahimik ang lahat. Hindi dahil sa takot, hindi rin dahil sa paghanga, kundi sa biglaang katahimikan na tila sumakop sa buong lugar. Para bang ang espasyo mismo ay umamin na may hindi pangkaraniwang mangyayari. 3 rounds lang, Mang Dado, sabi ni Axel habang pinapaikot-ikot ang kanyang balikat. Friendly lang naman, pero sana may ibuga ka para sulit ang content ko. Tumingin lang si Dado, saka marahang tumango. Diskarte lang, maikling sagot niya. Ang unang round ay nagsimula sa kampanteng si Axel. Pinag-aralan niya ang galaw ni Dado, dinadala siya sa kaliwa kanang sulok ng ring. Panay ang footwork at mga buntong jab, sinasabayan ng ngiti sa kamera. Pakita tayo ng gilas, sigaw ni Axel habang uiikot. Come on coach, show me what you got. Ngunit si Dado, kalmado lang, hindi sumusuntok agad. Hindi nagmamadali, parang naglalakad lang. Ngunit sa bawat hakbang niya ay may ritmo. Hindi halata sa mga hindi sanay, ngunit malinaw sa mga may mata ng boksingero. Bakit parang hindi siya hinahabol ni Axel? Bulong ng isang trainee. Hinihintay lang niya yung tama. Sagot ni Greg na noon ay tahimik lang din sa gilid. Sa gitna ng unang round, isang mabilis na galaw mula kay Axel ang nagpakawala ng straight punch, pero hindi ito tumama. Sa halip, isang maliit na sidestep lang mula kay Dado ang naging sagot. Nagulat si Axel. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakatama. Tumunog ang bell. End of round 1. Wala pa, boss. Sigaw ng isang tagahanga ni Axel. Isa pa. Round 2. Medyo seryoso na si Axel. Kumilos siya ng mas mabilis. Gumamit ng kombinasyon. Tinutukan si Dado. Sinundan-sundan. Ngunit muli, hindi siya makapuntos ng linis. Si Dado ay parang multo sa ring. Hindi flashy, pero palaging naroon sa tamang lugar. Palaging handa. Sa huling 2 segundo ng round, isang mabilis na counter ang ibinado ni Dado. Isang simpleng straight na tumama sa pisngi ni Axel. Walang lakas, pero sapat para maramdaman. Tumigil si Axel sa loob ng 1 segundo. Natahimik siya. Sa unang pagkakataon, may dumapo sa kanya na hindi niya nakita. Bell rings again. End of round 2. Sa break, lumapit si Coach Romy sa corner ni Axel. Axel, makinig ka. Huwag mong maliitin ang kilos niya. May disiplina ang tao. Hindi mo makukuha sa yabang to. Ako pa? Sagot ni Axel. Pang-trip lang to. Pagsapit ng round 3, si Dado naman ang unang gumalaw. Isang simpleng step-in, tapos baiting movement. Sunod ay isang feint. Tumalon si Axel sa akalay suntok. Doon pumasok ang tunay, isang malinis, eksaktong liver shot. Mabagal ngunit masakit. Isang suntok na hindi malakas sa tunog,
pero tinamaan ang bahagi ng katawan na may koneksyon sa hininga, sa tuhod, sa lahat. Napayuko si Axel, nahulog sa tuhod, nahulog din ang kanyang kamay sa gilid ng katawan. Tulad ng isang puno na tinamaan sa tamang ugat, bumagsak. Hindi makapaniwala ang mga nanonood. Tahimik, walang nagsigawan, walang nag-upload agad ng video. Para bang lahat ay nawala sa panahon. Tanging ang tunog ng hininga ni Axel ang naririnig. Makalipas ang ilang segundo, tinulungan siya ni Dado na tumayo. Walang yabang, walang galit. Isa lamang itong simpleng kilos ng respeto. Pasensya na kung nasobrahan, bulong ni Dado habang inaabot ang kamay. Tumingin si Axel, hindi na mayabang ang mata. May pagkabigla pero higit dun, may pagkakilala. Hindi sa pangalan, hindi sa viral video, kundi sa mismong katahimikan ng suntok. Anong klasing tao ka? Bulong niya. Isang dating boksingero, sagot ni Dado. Saka bumaba sa ring. Tahimik, walang pakialam sa kamera, tulad ng dati. At ang gym, sa araw na iyon ay hindi na pareho. Sa bawat sulok, ang mga tanong ay pare-pareho. Sino si Mang Dado? At bakit siya na walang anunsyo ang nagturo sa kanila kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang laban? Mainit ang araw, ngunit mas mainit ang usapan sa alsada sa paligid ng Iron Fist Gym. Ilang oras pa lang ang lumilipas mula nang maganap ang pinakaabangang sparring sa pagitan ng mayabang na si Axel Monteverde at ng tahimik na janitor na si Mang Dado. Isang eksenang tumapo sa katahimikan ng nakaraan at nagbukas ng bagong kabanata sa kasaysayan ng gym. Mula sa labas ng gusali, maririnig na ang bulungan, sigawan at halakhakan ng mga trainees, bisita at ilang di pamilyar na muka. Isang video ang kumalat sa social media. Kuhang-kuha ang eksaktong sandali nang tumama ang liver shot ni Mang Dado, ang pagbagsak ni Axel at ang kabuuang katahimikan ng ring matapos ang suntok. Sa loob ng isang oras, nagtrending ito sa Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at maging sa ilang local boxing forums. May caption ang karamihan ng mga post, "The janitor who broke the ego," o kaya'y "liver shot from nowhere." Marami ang hindi makapaniwala. "Bro, tiningnan mo to," sabi ng isang trainee habang pinapanood ang replay sa cellphone. "Tingnan mo yung footwork bago siya mag-liver shot. Grabe, parang textbook. Akala ko kasi kalokohan lang, pero legit eh," tugon ng isa pa. Tapos yung reaksyon ni Axel, literal na nawalan ng hininga habang unti-unting dumadami ang nakapaalam ng pangyayari. Nagtipon-tipon ang mga coach sa maliit na opisina sa itaas ng gym. Sina Coach Romy, Coach Greg at ilang senior trainers ay tahimik lang na nag-uusap, nakapalibot sa isang lumang laptop na nakaplay sa loop ang viral video. "Hindi na to basta viral clip lang," ani Greg habang seryoso ang tingin sa screen. "Isa tong pahiwatig, may bumalik sa eksena at matagal na nating kilala." Tumango si Coach Romy. "At kung may makakauna sa atin sa pag-claim ng pangalan niya, baka mawala pa sa atin si Mang Dado. Karapat-dapat sa ring na to, siya yon," sabi ng isang assistant coach. "Tayo ang dapat magbigay galang." Habang sila'y nag-uusap, si Axel ay nasa locker room, nakaupo sa isang bangko. May ice pack sa tagiliran at tahimik lang. Wala ang usual entourage. Wala ring kamera. Sa halip, naroon lamang siya, mag-isa, walang makeup, walang cellphone at wala ring yabang. Nang pumasok si Coach Romy, hindi siya agad nagsalita. Naupo siya sa tapat ni Axel at tiningnan ang kanyang muka. "Ano na?" tanong ni Romy. Hindi mapanumbat, hindi rin nag-aalaska. Napahinga si Axel ng malalim. "Hindi ko siya nabasa, Coach. Hindi ko nakita yung suntok. Hindi ko naramdaman yung timing. Lahat ng pinag-aralan ko parang naging wala." Tumango si Coach Romy. "Dahil hindi mo inaral ang pinaka-importante, ang respeto." Tumingin si Axel sa coach, bakas ang pagkapahiya. "Naisip ko tong laban na to para lang sa content," sabi niya. "Para lang ipahiya siya, para mapatawa yung mga followers ko. Pero iba pala to. Hindi siya basta matanda, hindi siya basta janitor. Champion siya." Tahimik silang dalawa, hanggang sa dahan-dahang dumating si Mang Dado. Dala ang isang tuwalya at tubig. Tahimik siyang lumapit at iniabot ito kay Axel. "Ayos ka lang ba?" tanong niya. Hindi mapanumbat.
walang halong pagmamataas. Pasensya na, tugon ni Axel, walang tingin habang hawak ang bote. Binastos kita. Hindi mo ako binastos, sagot ni Dado. Ang binastos mo ay ang ring. At yan ang ring na nagturo sa akin ng lahat. Napatingala si Axel sa kanya. Hindi sanay sa ganung uri ng kababaang loob. Hindi sanay sa katahimikan na may bigat ng karanasan. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Dado hindi bilang tagalinis ng gym, kundi bilang tunay na mandirigma. Isang taong pinanday ng maraming taon, hindi para magpasikat, kundi para magturo ng aral. Gusto kong matuto, sabi ni Axel. Yung totoo, hindi lang yung para sa kamera, yung katulad ng tinuro mo kay Lito. Saglit na hindi sumagot si Dado. Tumingin siya sa mata ni Axel, hinahanap kung tunay ang hangarin. Kung gusto mong matuto, sagot niya, magsimula ka sa paglilinis ng ring bukas. Doon mo matututunan kung gaano kahalaga ang bawat hakbang. Napangiti si Axel, may konting inis sa sarili pero may pag-amin. Bukas ng alas 5, tanong niya. Bago pa tumunog ang unang bell, tugon ni Dado. Pagkalabas ni Dado, tinanong ni Coach Romy si Axel, kaya mo yon? Maglinis ka ng ring? Ikaw mismo? Kaya ko, Coach, sagot ni Axel. Dahil ngayon ko lang naramdaman kung gaano kabigat ang tawag na champion. At hindi sa belt yon, kundi sa pagkatao. Sa mga sumunod na araw, naging iba ang mukha ng gym. Hindi na basta yabang at kasikatan ang usapan. Sa halip, naging inspirasyon si Dado, hindi lang sa mga trainee, kundi pati sa mga coach at bisita. Maraming bagong dating na boksingero ang nagtatanong, siya ba yung nasa video? Oo, sagot ng mga naroroon. Siya yung janitor na dating kampyon. At habang patuloy ang pagpapalaganap ng video, habang tuloy-tuloy ang mga usap-usapan, si Mang Dado ay bumalik sa kanyang dating gawi. Nagwawalis, nagpupulas, tahimik. Ngunit sa bawat tingin sa kanya ng mga tao ngayon, naroon ang bagong paggalang, bagong pagkilala. Hindi niya kailangang magyabang. Hindi niya kailangang ipakita ang belt o ipakita ang record. Sa isang suntok, sa isang araw, sa isang sparring, na ipakita niya ang buo niyang pagkatao at ang katahimikang bumalot sa buong gym matapos ang liver shot, yon ang tunay na marka ng kampyon. Hindi malakas, hindi magarbo, kundi malalim, malinaw at hindi makakalimutan. 2 araw makalipas ang matunog na sparring, patuloy pa ring umaalingangaw ang pangalan ni Mang Dado sa mga sulok ng social media. Hindi na lamang ito usapin ng isang matandang janitor na nakatama ng liver shot. Ito ay naging pambansang paksa, isang biglaang pagbalik sa entablado ng isang taong iniisip ng marami na matagal nang wala sa eksena. Bro, tignan mo to. May nagsabi raw sa comment section na siya raw yung dating world champion na El Toro. Sigaw ng isang estudyanteng boksingero sa loob ng gym habang hawak ang cellphone. Ha? Si Mang Dado? Si El Toro? Imposible. Wala nga siyang gloves ni minsan dito sa gym eh. Baka nga kaya ayaw niyang magpakilala. Low-key. Ayaw ng ingay. Nagkakagulo ang buong Iron Fist Gym. Ang mga bagong trainees ay nagkukumpulan sa opisina ni na Coach Romy, habang ang mga lumang miyembro naman ay tila muling nire-review ang mga lumang laban sa YouTube. May iisang layuning sila, tukuyin kung ang tahimik na matanda sa gym ay siya ngang si Eduardo El Toro Valerio, dating World Bantamweight Champion ng bansa na bigla ring nawala sa spotlight halos 20 taon na ang nakalilipas. Samantala, sa opisina ng gym, nandoon si Coach Romy, Coach Greg at mismong si Axel Monteverde. Lahat tahimik habang pinapanood ang isang lumang video, isang championship match noong 1999 kung saan ang batang si El Toro ay nagpamalas ng walang kapantay na kombinasyon ng lakas, timing at galaw. Hindi ko maipaliwanag, pero yan, Coach. Bulong ni Axel habang nakatutok sa screen. Kahit yung paraan ng pagtayo niya sa sulok, pareho na pareho kay Mang Dado. Tumango si Coach Romy, saka huminga ng malalim. Nakita ko rin noon yung laban na yan, Axel.
Bata ka pa nun. Ako rookie pa lang sa coaching. Pero hindi ko makalimutan yung galaw ni El Toro. Kakaiba ang disiplina, parang sining, hindi suntukan. Bakit siya nawala? Tanong ni Axel. Sumagot si Coach Greg, mabigat ang tono. Hindi siya nawala dahil natalo. Nagretiro siya sa rurok ng kanyang tagumpay. Walang nakakaalam ng buong kwento. Hanggang ngayon, puro haka-haka. May nagsabi, namatay daw yung anak. Yung iba naman, sinabing napinsala sa laban. Pero ang totoo, walang opisyal na ulat. Basta bigla siyang nawala. Nagtadpo ang mga mata ng lahat. At sa isang saglit na katahimikan, isang tanong ang sabay-sabay na sumiksik sa kanilang isipan. At kung siya nga si El Toro, anong ginagawa niya rito sa ilalim ng ating ilong araw-araw sa hawak-hawak lang na mop at basahan? Habang tumatagal, mas lumalalim ang pagka-interes ng mga tao. Isang sports blogger ang naglabas ng mahabang article online. Sino ang janitor ng Iron Fist? Misteryosong matanda, posibleng dating kampyon. May kasamang screenshots mula sa sparring, side-by-side comparison ng footwork ni El Toro at ni Mang Dado at ilang panayam sa ilang dati nilang nakasama sa training camp. Hindi nagtagal, nakatanggap ng tawag ang mismong Iron Fist Gym mula sa isang sikat na sports network. Good afternoon po. Kami po ay mula sa GNN Sports Channel. Maari po ba naming makapanayam si Ginoong Eduardo Valerio kung siya po talaga ang inyong empleyado? Agad namang tinawag ni Coach Romy si Mang Dado sa opisina. Pagpasok ng matanda, dala pa rin niya ang kanyang mop. Tilang hindi alintana ang pagbabagong nangyayari sa labas ng mundo. Hindi rin niya alam na siya ay trending sa buong bansa. Dado, bungad ni Romy. Diretso, walang paligoy. Gusto naming malaman, ikaw ba talaga si Eduardo Valerio? Si El Toro? Tahimik si Dado. Inayos niya muna ang mop sa gilid bago umupo sa lumang silya sa sulok. Iningnan niya ang lahat ng naroon, pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Oo, mahinang sagot niya. Ako si El Toro, pero matagal na yon. Isa na lang siyang alaala ngayon. Bakit ka hindi nagsalita? Tanong ni Axel, gulat at may bahagyang galit sa tono. Lahat kami dito, binabastos ka, pinagtatawanan. Ako mismo, minamaliit kita. Bakit mo hinayaan? Napayuko si Dado. Kasi wala naman akong kailangan patunayan. Hindi na ako lumalaban. Wala na ako sa edad para ipagmalaki ang nakaraan. Ang importante sa akin, may silbi pa rin ako, kahit sa pinakamaliit na paraan. Pero sir, sabat ni Coach Greg, kahit ang simpleng presensya mo dito, inspirasyon na yan sa mga batang ito. Hindi ka na lang dapat manahimik. Ngumiti si Dado, mapait at mapayapa. Ayoko lang naisipin ng mga bata na ang boxing ay para lang sa sinturon, para sa kasikatan. Dahil sa ring, natutunan ko na ang tunay na laban ay hindi lang sa harap ng kalaban, nasa loob ng sarili. At hindi lahat ng laban ay kailangang may nanalo. Minsan, kailangan lang tayong tumindig at magpatuloy. Nagkatinginan ang mga coach, si Axel at ilang staff. Walang nagsalita. Sa katahimikan ay sumiklab ang respeto. Makalipas ang ilang araw, naglabas ng opisyal na pahayag ang Iron Fist Gym. Isinapubliko nila na si Eduardo Valerio, ang janitor nila sa nakaraang 3 taon, ay walang iba kundi ang dating world champion na si El Toro. Naglabas sila ng tribute video. Pinakita ang kanyang mga lumang laban, ang footage ng sparring, at ilan panayam. Hindi naglaon na imbitahan si Mang Dado sa ilang TV show. Ngunit hindi siya tumanggap. Sa halip, nag-iwan siya ng isang maikling pahayag. Salamat po sa tiwala. Pero sa halip na balikan ang nakaraan, mas gusto kong gamitin ang natutunan ko para sa mga batang nangangarap. Dito pa rin ako sa Iron Fist Gym. Hindi bilang alamat, kundi bilang gabay. At sa kanyang muling paghawak ng mop, hindi na ito tingin ng marami bilang simbolo ng kanyang kasalukuyang estado. Ito na ngayon ay tanda ng kababaang loob, ng dignidad, at ng katotohanan kahit ang pinakamalakas sa dulo ay kailangang matutong yumuo para muling makatayo.
Sa mata ng bayan, ang dating tahimik na janitor ay isang alamat. Ngunit sa loob ng Iron Fist Gym, isa siyang paalala na ang tunay na lakas ay hindi sumisigaw, hindi nagyayabang, kundi nananatiling matatag. At kahit walang nakakakita, mula sa araw na kinumpirma ng Iron Fist Gym ang tunay na katauhan ni Mang Dado bilang si Eduardo El Toro Valerio, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa paligid ng gym. Hindi na to basta lugar lamang ng pagsasanay. Ito na ngayon ay naging tahanan ng isang alamat at sa gitna ng lahat ng pagbabagong iyon, naroon si Axel Monteverde. Tahimik-tahimik tulad ng hindi niya dating kinagawian. Minsang umaga, habang nagpupunas ng pawis ang mga trainee at abalang nagsasagawa ng drill si Coach Romy, dumating si Axel na walang dala kundi isang maliit na bag. Suot ang simpleng training shirt at lumang sapatos. Wala na ang kanyang entourage. Wala na rin ang kamera. Ang dati niyang signature entrance na may kasamang sigawan at live video stream, napalitan na ng simpleng paglalakad papasok sa gym na tila isa lamang siyang baguhang gustong matuto. Pagdaan niya sa gilid ng ring, naroon si Mang Dado, nagwawalis ng mga nahulog na tape at pawis. Tumigil si Axel sa harap nito, huminto ng ilang segundo sa kabinati ng buong galang. "Magandang umaga po, Coach," aniya. Saglit na tumigil si Dado. Hindi agad sumagot, tiningnan lamang ang binata mula ulo hanggang paa. Parang binabasa ang intensyon nito. "Handa ka na ba?" tanong ni Dado. "Handa na po. Gusto kong magsimula ulit. Hindi bilang star, kundi bilang estudyante." Muling tumango si Dado, sabay turo sa likod ng gym. "Simulan mo sa pagbuhat ng gamit. May mga gloves at mitts sa storage na kailangan ayusin. Sa boxing, kahit ang pinakamagaling, kailangang mag-ayos din ng ring." Walang reklamo si Axel. Agad siyang tumungo sa bodega at nagsimulang ayusin ang mga gamit. Mga sirang gloves, lumang headgear, at pads na kinailangan pang tahiin. Ang dating binatang ayaw madumihan ng kamay ay ngayon kusang lumulubog sa alikabok, sa pawis, sa bigat ng kasangkapan. Habang binubuhat ang mga gamit, lumapit si Lito, hawak ang isang balde ng tubig. "Kuya Axel, kailangan niyo ng tulong?" tanong niya. "Hindi na, ako na to. Kailangan kong pagdaanan yung dinadaanan niyo." Ngumiti si Lito, saka tumango. "Ayos yan. Di lahat ng tao marunong magsimula ulit." Lumipas ang mga linggo at kitang-kita ang unti-unting pagbabago ni Axel. Naging mas tahimik siya sa training, mas masipag at higit sa lahat, mas bukas ang loob sa pagtanggap ng puna. Kung dati, hindi siya makatiis kapag pinupuna ang kanyang teknik, ngayon ay kusa siyang lumalapit upang humingi ng koreksyon. "Coach Dado," tawag niya minsan habang nag-sparring sa isang ka-level niya. "Masyado ba akong nakabukas sa kaliwa? Pakiramdam ko madaling pumasok yung counter." Lumapit si Dado, tahimik na tiningnan ng stance ni Axel, sa kamarahang hinawakan ng kanyang balika. "Mas mainam dumikit ang siko mo sa tagiliran. Ang depensa, hindi yan laging nakataas. Minsan, kailangan lang ay nakahanda." Tumango si Axel at sinubukan ang tinurong adjustment. Sa sumunod na palitan ng suntok, mas maayos ang kanyang depensa. Mas makinis ang galaw, unti-unti. Bumabalik ang kanyang kumpiyansa. Hindi na tulad ng dati na mayabang, kundi may kasamang respeto at pagkilala sa sariling kahinaan. Isang araw, matapos ang training, habang nagpupunas ng pawis sa bench, nilapitan siya ni Coach Romy. "Hindi ko akalaing makikita kita sa ganitong ayos, Axel," ani Romy habang nakaupo sa tabi niya. Napangiti si Axel, medyo hiyang-hiya. "Hindi rin po ako. Pero salamat kay Coach Dado. Tinuruan niya akong lumaban nang hindi kailangan sumigaw. Tinuruan niya akong makinig. Alam mo, hindi madali ang bumaba mula sa taas. Pero ang tunay na boksingero, marunong humarap sa kahit anong klaseng laban. Kahit yung laban sa sarili." "Ngayon ko lang po talaga naranasan yon," sagot ni Axel. "Akala ko noon sapat na yung lakas, yung bilis.
Pero mas mahirap palang matutong tumanggap, magpakumbaba. Mas mabigat pala ang gloves kapag dala mo ang yabang. Sa mga sumunod pang araw, pinayagan ni Dado si Axel na tulungan siyang magturo sa ilang baguhan. Minsan ay siya na ang sumasalo sa midst ng mga bata. Nakikita na siya ngayon, hindi lamang bilang dating mapagmataas na boksingero, kundi bilang isa ng kuya, isang coach in training, isang ehemplo ng pagbabagong ugali. Isang gabing mahangin, magtipon-tipon ang buong gym sa simpleng salo-salo para sa mga trainees na matatapos na ng kanilang basic program. Sa gitna ng selebrasyon, biglang tumayo si Axel at humarap sa lahat. Alam kong marami sa inyo ang nakita ko sa ibang liwanag. Panimula niya, naging mayabang ako, ginamit ko ang ring para ipakita ang sarili, hindi ang disiplina ng sport na to. Lumingon siya kay Mang Dado na noon ay nakaupo sa isang sulok, tahimik tulad ng dati. Pero may isang tao na hindi kailanman sumigaw, hindi nagsalita ng masama, pero tinamaan ako ng pinakamalakas na suntok sa buong buhay ko. Hindi sa katawan, kundi sa puso. Tumayo si Dado, simpleng tumango at muling umupo. Wala siyang sinabi, pero baka sa mukha niya ang tahimik na pag-amin. Handa na ang batang ito. Mula sa araw na yun, unti-unting binago ni Axel ang kanyang layunin sa boxing. Hindi na siya nagpo-post para lang sa followers. Sa halip, inamit niya ang kanyang platform para hikayatin ang mga kabataan na pumasok sa boxing ng may respeto at disiplina. Nagsimula rin siyang magsulat ng training logs kasama si Dado at ibinahagi sa social media ang mga tamang values ng sport. Sa paningin ng karamihan, si Axel ay isa ng bagong tao. Ngunit para sa kanya, hindi ito pagbabago. Isa lamang itong pagbabalik sa tunay na anyo ng isang mandirigmang handang matuto at handang lumaban, hindi sa ibabaw ng kamera, kundi sa loob ng kanyang sarili. At sa bawat hakbang niya sa ring, bit-bit niya ang leksyon mula sa isang taong inakalang walang alam, isang janitor, isang coach, isang alamat. Isang linggo matapos ang pagbabago ni Axel at ang unti-unting pagbubukas ng mundo kay Mang Dado bilang si Eduardo El Toro Valerio. Isang liham ang dumating sa Iron Fist Gym. Ito ay isinilid sa simpleng sobre na walang logo, walang masyadong palamuti. Tanging pangalan lang ang nakasulat sa harap, Eduardo Valerio. Nang iniabot ito ng receptionist kay Dado, saglit niya itong tiningnan bago binuksan. Ang sulat ay napasulat sa wikang Hapon at Ingles at sa ibaba ay may pirma, Kenji Takanaka. Tila tumigil ang mundo ni Dado sa pagbasa ng pangalang iyon. Sandali siyang napatigil, nakatitig sa papel at marahang naupo sa bangkong malapit sa pinto. Sa isang kisap mata, bumalik sa kanyang alaala ang gabing iyon, ang laban na naging kontrobersyal. Ang gabing siya'y tinanghal na kampyon matapos ang split decision kontra sa isang batang Hapon na noon ay kinikilala na ring world title contender. Kenji Takanaka, mahinang sabi ni Coach Greg habang palapit kay Dado. Matagal na yun ah. Siya ba yung sinasabing nanakawan ng panalo sa'yo noon? Tahimik si Dado. Hindi agad sumagot. Ngunit hindi rin siya nagkaila. Hindi ko kailanman itinuring na panalo ang laban na yon. Sagot niya, mahina ngunit may bigat. Anong sabi sa sulat? Tanong ni Coach Romy. Inaanyayahan niya ako, tugon ni Dado. Para sa isang exhibition match. Para sa isang charity event sa Osaka. Hindi raw ito para sa sinturon. Hindi rin para sa record. Kundi para sa pagsasara ng bilog. Nagkatahimikan ang lahat. Babalik ka ba? Tanong ni Axel na noon ay bagong dating mula sa jogging. Hindi ko alam. Sagot ni Dado. Matagal na akong hindi tumatapak sa ring sa ganung antas. Iba ang sparring. Iba ang laban sa harap ng mundo, kahit exhibition lang. Ngunit makalipas ang ilang araw, tila hindi siya pinatahimik ng tanong na iyon. Kahit habang siya'y naglilinis, habang nagtuturo kina Lito at sa mga bagong trainee, ang tanong ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Sa isang gabi ng mahimbing na katahimikan,
Nakaupo siya sa harap ng larawan ng kanyang yumaong anak na si Gio. Hawak niya ang lumang gloves na ginamit niya noon sa huling laban. Marahang kinausap ang anak na parang nandoon ito. "Anak, kung andito ka pa, siguro tinanong mo ako kung bakit ako takot bumalik sa ring. Hindi dahil sa edad, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil baka sa pagbabalik ko, muli kong maalala lahat ng sakit, lahat ng pinili kong iwan." Nagpahinga siya ng saglit, saka muling nagsalita. "Pero kung ang pagbabalik na to ay magiging tulay para sa kabutihan, kung ito ang paraan para maisara ko ng maayos ang kwento, siguro, dapat ko ring lakarin." Kinabukasan, tinawag niya sina Coach Romy, Coach Greg at Axel. Sa gitna ng gym, sa harap ng lahat ng trainees, maikli ngunit malinaw ang kanyang sinabi. "Tatanggapin ko ang laban." Nagpalakpakan ang buong gym. Hindi dahil gusto nilang makita ang matanda sa ring muli para sa laban, kundi dahil sa tapang ng desisyong iyon. Isa iyong hakbang hindi lang ng isang boksingero, kundi ng isang taong muling humaharap sa kanyang nakaraan. Agad silang nagplano ng training camp. Pinayagan ni Kenji na ang laban ay mangyari 2 buwan mula sa araw ng pagkakasundo. Sa panahong iyon, nagsimula ang isang hindi pangkaraniwang preparasyon. Isang 52 anyos na dating kampeon, muling sinasanay ang katawan na matagal nang tumigil sa matinding bugbugan. Mula umaga hanggang gabi, si Dado ay nagsimula muli sa mga basic, jump rope, footwork, mitts, shadow boxing. Sa simula, ramdam ang limitasyon, madaling hingalin, mas mabagal ang reflexes. Ngunit sa bawat araw, may pag-unlad. Hindi na bago sa kanya ang hirap. Ang bawat pawis na tumulo, bawat kirot sa likod, bawat pagod sa gabi, lahat ay bahagi ng kasaysayang gusto niyang ayusin. Hindi siya nag-iisa. Buong gym ang nagtulong-tulong. Si Axel ang nagsilbing mitts partner. Si Lito ang tagadala ng tubig. Maging ang mga baguhang trainees ay nagpapakita ng suporta. Tinatawag siyang Coach Toro at sa bawat 1-2 na tinitira niya, sumasabay sila ng palakpak. "Mas mabilis na ang kaliwa mo ngayon, Coach," biro ni Axel minsan. "Pero yung uppercut mo, parang may multo pa rin." "Bakit?" tanong ni Dado, nakangiti. "Lumalampas sa guard kahit wala akong reaksyon," sagot ni Axel habang kinukuskos ang dibdib na tinamaan. Habang papalapit ang araw ng laban, dumating ang isang liham mula kay Kenji. Nakasulat ito sa simpleng papel. "Maraming taon na ang lumipas, ngunit hindi kailanman nawala sa puso ko ang laban natin. Hindi ito paghihiganti, isa itong pagkilala. Sa dulo, hindi mahalaga kung sino ang panalo. Mahalaga kung sino ang nagpatuloy." Pagkarating nila sa Osaka, sinalubong sila ng organizers ng charity event. Maraming boxing fans ang dumagsa. Karamihan ay nagulat nang marinig na si Eduardo Valerio ay muling lalaban, kahit exhibition lang. Ang mga Japanese media ay nagbigay-pugay at si Kenji mismo ay nagtungo sa kanilang hotel upang makipagkamay. "Mukha ka pa ring halimaw, Eduardo," biro ni Kenji sa pamamagitan ng tagasalin. "Mas halimaw na ang katawan ko sa sakit na yon," sagot ni Dado sabay tawa. Ngunit sa ilalim ng biruan ay naroon ang respeto. Dalawang mandirigma, parehong pinaluhod ng panahon, ngunit muling bumabangon, hindi para sa sarili, kundi para sa karangalan ng kanilang laban, at para sa mga bagong mata na titingin sa kanila, hindi bilang alamat, kundi bilang huwaran. At sa susunod na gabi, sa mismong gitna ng ring, sa ilalim ng ilaw ng isang tahimik na arena, muling sasalubungin ni Dado ang tunog ng bell, hindi bilang janitor, kundi bilang isang taong muling pinili ang laban. Ang lamig ng simoy ng hangin sa Osaka ay may dalang kakaibang bigat sa katawan ni Mang Dado habang tumapak siya sa training gym na inilaan para sa kanya. Isa itong makabagong pasilidad, puno ng kagamitan, malawak at may mga bagong teknolohiya sa pag-analyze ng galaw at kondisyon. Ngunit sa kabila ng kinang ng lugar, tila nanatiling lumang ring at pawisang mitts pa rin ang nasa isip ng matandang kampyon. Dumating siya roon ng 5:00 ng umaga, gaya ng kanyang nakasanayang oras sa Maynila.
Nakasuot siya ng simpleng itim na pang-ensayo at may daladalang tuwalya at lumang water jug. Sumunod agad si Axel na ngayoy hindi lamang trainee, kundi nagsisilbing tagapamahala ng kanyang kampo. "Coach," bati ni Axel, habang inaayos ang timer sa digital ring bell. Nakahanda na lahat. Dito raw sa kanan, yung light drills. Tapos noon sa kaliwa, yung strength and conditioning. May nutritionist din na naka-assign kung gusto mong i-check ang meal plan mo. Tumingin si Dado sa paligid. Sa dami ng alok at kagamitan, para bang gusto ng mga tao na gawing superhero muli ang kanyang katawan. Pero alam niya sa sarili niyang hindi na ito ang katawan ng 20 taong si El Toro. "Salamat, Axel," sagot niya. "Pero alam mong hindi yan ang hanap ko." "Alam ko po. Kaya inilabas ko yung mitts natin mula sa gym. Yung luma, yung paborito mong may tape pa sa pulso. Andito rin po," napangiti si Dado. Mabilis na bumalik ang kumpiyansa sa kanyang puso. "Simulan natin," aniya. Sa mga unang araw ng training, halatang bumabalik pa lamang ang kanyang katawan sa paggalaw. Ang mga kasukasuan ay tila umaangal pa sa biglaang pagbuhay. Sa bawat jab ay may kirot sa balikat, sa bawat footwork ay may kirot sa tuhod. Pero hindi siya nagreklamo. Gaya ng dati, tinatanggap niya ang sakit na bahagi ng proseso. Para sa kanya, ito na ang kabayaran ng panibagong yugto na kanyang papasukin. "Coach," tanong ni Axel habang sila'y nagpapahinga sa gilid ng ring, "sa dami ng pinaglabanan mo dati, bakit mo pa ito tinanggap?" Matagal bago sumagot si Dado. Inabot niya ang kanyang tuwalya, pinunasan ng leeg, at saka tumingin sa kisame na may kasamang ngiti. Dahil may mga laban na hindi para sa panalo, may mga laban na kailangan mong harapin para mapatahimik ang sarili mo. "Para kay Kenji?" tanong ni Axel. "Para sa kanya, pero higit sa lahat, para kay Gio." Saglit na natahimik si Axel. Hindi niya kailangang tanungin kung sino si Gio. Alam na niya ang kwento, at alam din niya na ang bawat suntok, bawat paghinga ni Dado sa training ay isang hakbang pabalik sa isang nakaraan na matagal nang nililibing sa katahimikan. Sa sumunod na linggo, dumagsa ang suporta para kay Dado mula sa iba't ibang panig. May mga dating kasamahan sa industriya ng boxing na nagpadala ng mensahe ng paghanga. May mga batang boksingero na naglabas ng video reaction sa viral na sparring kay Axel at nagpahayag ng pagkasabik sa kanyang pagbabalik. "Coach Dado, saludo po kami sa inyo. Tunay kayong inspirasyon sa aming mga gustong pumasok sa boxing. Sa edad niyo po, kaya niyo pang sumabay, grabe." Lahat ng ito ay tinanggap ni Dado ng pahimik. Hindi siya mahilig sa papuri. Ang kailangan lang niya ay ang panahimik na lugar para magsanay. Isang coach na may malasakit. At ngayon, isang ring kung saan muling susubukin hindi lamang ang lakas ng katawan, kundi ang katatagan ng loob. Isang gabi, matapos ang matinding training, habang nakaupo siya sa harap ng bintana ng hotel nila, dumating si Coach Romy mula sa Maynila. Dala ang isang supot ng pandesal at kapeng barako. "Galing to sa gym," sabi ng mga bata, "baka raw namimiss mo," sabi niya habang inaabot ang supot. Napangiti si Dado. "Salamat, malayo ang lasa nito sa mga tinapay dito." Umupo si Romy sa tabi niya. "Nakausap ko si Kenji kahapon. Excited daw siya. Hindi siya naghahanap ng ganti, Dado. Hindi rin siya naghahanap ng tagumpay. Gusto lang niya ng hustisya, ng pagsasara ng kwento niyo." Tumango si Dado. "At gusto ko rin ng ganun. Gusto ko nang tapusin ito. Hindi sa pagtakbo, kundi sa harap ng ring. Kahit matalo ako, basta kaya ko pang tumayo pagkatapos. Walang makakatalo sa taong handang tanggapin ang lahat," sagot ni Romy. Kinabukasan, pinasok na ni Dado ang mas matinding conditioning. Nagsimula siya ng mas mahaba-haba na run sa umaga, drills na may mas malalim na disiplina, at higit sa lahat, mental training. Kung paano magbalanse sa pagitan ng presyon at katahimikan. Sa edad mo, kailangan nating matalinong gamitin ang natitira mong lakas, sabi ng Japanese trainer na inassign para sa kanya. Hindi ka na tulad ng dati na pwedeng bumuga ng bugso-bugso. Kailangan tumpak,
Kailangan eksakto. Sakto sa tama, hindi sa dami. Sagot ni Dado. Unti-unti, bumalik ang kanyang timing. Bumalik ang mga anggulong akala niyang kinalawang na. At sa bawat hakbang, bawat buntong hininga, naramdaman niyang may muling nabubuhay sa kanya. Hindi ang katawan ng isang kampyon, kundi ang diwa ng isang manbirigmang hindi kailanman natalo ng panahon. Sa huling linggo ng training, ginanap ang closed-door sparring ni Dado sa isang mas batang boksingero na local champion sa Osaka. Hindi ito para sa show, kundi para sa huling pagsubok. Muling pinatunayan ni Dado ang kaniyang galing, hindi sa bilis, kundi sa diskarte. Sa bawat palitan ng suntok, lumitaw ang kanyang talino. Sa bawat iwas, galaw at counterpunch, kitang-kita na hindi pa rin siya nalalayo sa glorya ng nakaraan. Pagtapos ng sparring, lumapit sa kanya ang batang Hapon na sparring partner niya. Sensei, anya habang nakayuko, honor to learn from you. Tinapik ni Dado ang balikat ng binata. Laban lang, pero huwag kalilimutan ang respeto. Doon nagsisimula ang tunay na lakas. At sa kanyang pagbalik sa kwarto, humarap siya sa salamin. Tinanggal niya ang headgear, ibinaba ang gloves, at tiningnan ang sarili. Matanda na, may puti na ang buhok, may linyang inukit ng panahon sa noo at pisngi. Ngunit sa mga matang tumingin pabalik sa kanya, naroon pa rin ang apoy. Naroon ang tao na minsang tinawag na El Toro at yayon muling haharap sa ring hindi para patunayan ang sarili, kundi upang tapusin ang kwento sa paraang nararapat. Sa ring, harap-harapan at may buong dangal. Dumating ang gabi ng laban sa ilalim ng mga ilaw ng Osaka Sports Arena. Isang makasaysayang lugar na ilang beses nang naging saksi sa mga world title bouts at retiradong laban ng mga kilalang boksingero. Ngunit sa gabing iyon, kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Wala ang sigawan ng mga wild fans, wala ring masyadong commercial banners. Ang aura ng event ay hindi para sa karangyaan, kundi para sa respeto, para sa kasaysayan. Ang venue ay halos punuan, mga batang Hapon, boxing enthusiasts, lokal na media at maging ilang dayuhang fans na nakapanood ng viral sparring ni Mang Dado at Axel, tumayo upang saksihan ang pagbabalik ng alamat. Sa loob ng locker room, nakaupo si Dado habang tinutulungan ni Axel at Coach Romy na ayusin ang kanyang gloves. Tahimik ang dalawa. Hindi dahil kinaabahan sila, kundi dahil gusto nilang igalang ang katahimikan ni Dado. Ang uri ng katahimikang parang panalangin bago ang isang mahalagang laban. Coach, mahinang tanong ni Axel habang kinukumpirma ang strap ng gloves. Handa na po ba kayo? Mumiti si Dado. Noong araw pa, hindi ko natutunan kung paano maging ganap na handa. Pero natutunan kong tanggapin na hindi kailangang perpekto ang katawan para maging buo ang loob. Tumango si Axel. Pero coach, kahit anong mangyari mamaya, kahit matalo kayo, hindi nyo kailanman mawawala ang respeto ng lahat. Hindi lang dito, kundi sa buong mundo. Ang respeto? Sagot ni Dado habang isinusuot ang mouthpiece. Hindi yan bunga ng panalo. Bunga yan ng pagkilala sa sarili. Maya-maya kumatok ang event marshal. Mr. Valerio, ready na. Main event na po kayo. Tumayo si Dado. Tiningnan ang sarili sa salamin. Magsisimula na ang huling bahagi ng kanyang kwento. Muling humarap sa ring na minsang naging tahanan at naging libingan ng kanyang dating pagkatao. Sa kabilang panig, naroon na rin si Kenji Takanaka. Malinis pa rin ang galaw, payat ngunit matikas. May paggalang ang bawat kilos. Ang mga mata niya ay hindi naghahanap ng tagumpay, naghahanap ito ng katotohanan. Pagpasok ni Dado sa ring, halos sabay silang tumingin sa isa't isa ni Kenji. Isang simpleng tango, isang mahinang ngiti, at isang pagtango ng pagkilala. Bumati ang announcer. Ladies and gentlemen, tonight's exhibition match is not for titles, not for ranking, but for honor. Pagkatapos ng introductions, nagpalitan ng gloves si Dado at Kenji sa gitna ng ring. Isang banayad na pagyuko mula sa Hapon. Sinuklian ng bahagyang pagyuko ni Dado. Wala nang salita. Ang lahat ay isasali na lamang sa kamao. Round 1.
Nag-umpisa ang laban sa mabagal na paggalaw. Parang sayaw ang footwork ng dalawa, wala ni isang suntok na nasayang. Si Kenji ay maingat, gamit ang paborito niyang right jab. Si Dado naman ay mapanuri, tinitingnan ang galaw ng balikat ng kalaban, gaya ng nakagawian niya noong kabataan. May ilang palitan ng suntok, pero hindi mabibigat. Walang layuning manakik, kundi magpakita ng sining. Sa huling 10 segundo, isang magandang kombinasyon ang pinakawalan ni Kenji. Left hook, followed by a right straight, na naiwasan ni Dado sa pamamagitan ng pihit ng katawan at mabilis na foot shuffle. Tumunog ang bell. Tumayo ang mga manonood. Iilan ang pumalakpak, karamihan ay nanatiling tahimik. Hindi dahil sa kakulangan sa tuwa, kundi dahil sa pagka-absorb sa nakikitang klase ng laban. Round 2. Mas naging agresibo si Kenji. Alam niyang eksibisyon ito. Ngunit gusto rin niyang subukan kung hanggang saan pa ang abot ni Dado. Isang matalinong uppercut ang pinakawalan, ngunit sinalubong ito ni Dado ng short cross. Hindi malakas, pero sapat para mapaatras ang Hapon. Sa isang punto, nadulas si Kenji. Agad lumapit si Dado at inalalayan siya. "Pasensya," sabi ni Kenji habang nakangiti. "Walang problema," sagot ni Dado. Minsan, kahit mga batikan, nadudulas din. Nagkatawanan ang dalawa. Tumunog ang bell. Isa na namang round ng sining at dangal. Round 3. Ito na ang huling round. Parehong nakangiti ang mga mandirigma, ngunit hindi nawawala ang intensyon sa galaw. Si Kenji ay muling nagsimula ng kombinasyon. Double jab, followed by body hook. Si Dado naman ay gumamit ng foot sidestep, saka nagpakawala ng counter sa katawan. Tumama ito, ngunit mahinang-mahina, tila paalala lamang na kaya pa niya. Sa huling segundo ng round, tumigil si Kenji. Tumayo siya sa gitna ng ring at iniangat ang kamay. Tumigil rin si Dado. Nagtama ang kanilang mga mata. Isa na namang tango, isa na namang tahimik na pag-unawa. Tumunog ang bell. At sa halip na ordinaryong ending, sabay inangat ng referee ang kamay ng dalawa. Draw, walang nanalo, walang talo. Ngunit sa buong arena, lahat ay napatayo, lahat ay pumalakpak. Hindi dahil sa action-packed na laban, hindi dahil sa matinding bugbugan, kundi dahil sa nakita nila ang tunay na kahulugan ng salitang exhibition. Isang pagpapakita ng respeto, disiplina, at ang paglalakbay ng dalawang lalaking pinagbuklod ng isang lumang alon ng kasaysayan. Pagkababa nila ng ring, lumapit si Kenji kay Dado. "Eduardo," aniya sa mababang tinig, "hindi ko kailanman pinagdudahan na ikaw ang tunay na kampyon. Hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa puso." Tumango si Dado. "Salamat, Kenji. Ngayon, mas magaan na ang puso ko." Kinabukasan, naging headline sa ilang lokal na sports column ang laban. "A Night of Honor, Valerio versus Takanaka ends in draw but wins in legacy." Habang ang buong mundo ay patuloy na nag-uusap tungkol sa laban, si Dado ay tahimik na nagbabalik sa kanyang hotel. Suot pa rin ang lumang tuwalya sa leeg, hawak ang gloves na ginamit niya sa huling pagkakataon bilang boksingero. Sa kanyang silid, binuksan niya ang maliit na kahon kung saan naroroon ang lumang litrato ni Gio. Inilagay niya ang gloves sa tabi nito. "Anak," bulong niya, "tapos na. Sa wakas tapos na." At sa gabing iyon, habang ang lungsod ng Osaka ay natutulog sa ilalim ng malamig na buwan, isang boksingero ang tahimik na nagpahinga. Hindi bilang talunan o kampiyon, kundi bilang isang taong tinapos ang laban na matagal nang nakabukas sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang linggo mula sa makasaysayang exhibition match ni Mang Dado at Kenji Takanaka sa Osaka, bumalik sa Pilipinas si Eduardo "El Toro" Valerio, hindi bilang isang nagtagumpay sa huling laban, kundi bilang isang taong tuluyan ng isinararang pinto ng kanyang dating pagkatao. Ngunit sa halip na pahinga at katahimikan ang unang hinanap niya pagbalik sa Maynila, isang bagong pintuan agad ang binuksan. Isang hamon na hindi sa ring, kundi sa puso. Isang umaga, habang siya'y naglalakad pauwi galing sa simbahan, may isang bakanteng gusali sa tapat ng kanyang dinaraanan, ang kanyang tinapunan ng tingin. Luma na ito, may mga sira sa bubong at basag ang mga bintana, ngunit malawak ang espasyo. Naalala niya agad ang luma nilang gym
noong kabataan niya. Walang aircon, puro kalawang ang poste, ngunit punong-puno ng buhay. Nang sumunod na linggo, kasama sina Axel at Coach Romy, pinuntahan nila ang gusaling iyon. "Coach, sigurado po kayo dito?" tanong ni Axel habang tinitingnan ang lumang sahig na may mga butas at natutuklap na tiles. "Hindi tayo maghahanap ng ganda. Hanap natin tibay," sagot ni Dado. "Kaya natin ayusin to, isa-isa, tulungan lang." Si Romy naman ay naglabas ng notepad. "Gaya ng budget natin yung paunang linis, pintura at basic equipment. May ilang kaibigan tayong willing tumulong, volunteer. Pero kailangan natin ng pangalan." Sandaling nag-isip si Dado. Tumingin sa paligid, sa kamarahang ngumiti. "Gawin nating Gio's Corner," aniya. Napatingin si Axel sa kanya. "Sa anak niyo po?" Tumango si Dado. "Para sa lahat ng batang gaya niya. Mga batang gustong matutong lumaban. Hindi para makasikat, kundi para makatayo." Nag-umpisa ang renovation sa loob lamang ng 2 linggo. Araw-araw, halos buong gym ng Iron Fist ay nakikibahagi. May nagpintura, may nagbuhat ng gamit, may naglinis, may nag-ambag ng lumang equipment. Ang dating abandoned building unti-unting nabuhay. Nang binuksan ito, walang ribbon cutting, walang press, walang announcement. Isang simpleng banner lang ang nakasabit sa harap. "Gio's Corner, libreng ensayo para sa mga kabataan." At dumating nga ang mga unang estudyante. Karamihan ay galing sa mga karatig na barangay, mga anak ng tricycle driver, ng karinderya helper, ng construction worker. Mga batang lumaki sa gilid ng lansangan, may ilan na dati nang nasangkot sa gulo, ngunit gustong magsimula ulit. "Coach Dado," tawag ng isang batang lalaki. "Totoo po ba na champion kayo dati?" "Hindi na yun importante," sagot ni Dado habang inaabot ang mitts. "Ang mahalaga, gusto mong matuto. Tara, mag-ensayo tayo." Isa sa mga unang naturuan niya ay si Nico, 12 taong gulang, tahimik, halos hindi nagsasalita. Unang araw pa lang, agad napansin ni Dado ang potensyal nito. Maliksi ang katawan, magaan ang galaw at may mga mata na parang kayang bumasa ng galaw kahit hindi pa tinuturuan. Sa isang linggong ensayo, tinuruan niya si Nico ng footwork na simple pero epektibo. "Huwag mong labanan ang kalaban sa galit," turo niya habang sabay silang nagpa-practice. "Labanan mo siya gamit ang isip. Mas matalino ang kamao kaysa sa panga." "Coach," bulong ni Nico, "pwede ko po bang dalhin yung kapatid ko rito? Gusto rin niyang matuto, kaso wala kaming pamasahe." "Sabihin mo kahit lumakad pa siya. Lahat ng gustong matuto, pwede rito," sagot ni Dado. Minsan, isang umaga, dumaan si Axel sa gym. Dala ang ilang bagong gloves na ibinigay ng isang sponsor na lumapit sa kanya dahil sa viral story ng gym. "Coach," ani Axel habang inilalapag ang kahon sa bench. "May mga nagpadala. Ayaw nilang ipangalan yung tulong nila. Sabi nila, basta mapunta lang sa tamang mga bata, ayos na raw." Napangiti si Dado. Mas magaan ang puso ng hindi naghahanap ng parangal. Sa sumunod na buwan, lumawak pa ang bilang ng mga batang estudyante. May mga dumadayo pa mula sa ibang lungsod. Isa sa mga batang ito ay si Rico, dating tambay sa palengke na muntik nang mapasama sa gang. "Coach," kwento ni Rico, "kung hindi dahil sa Gio's Corner, baka kung saan na ako napunta. Ngayon, mas gusto ko na pong mag-ensayo kaysa tumambay. Sabi ni Mama, binigyan niyo raw ako ng pangalawang pagkakataon. Huwag mong sayangin. Hindi araw-araw may ring na tatanggap sa'yo kahit bago ka pa lang." Paalala ni Dado habang inaayos ang gloves ni Rico. Isa sa mga pinakamasayang araw para kay Dado ay nang muling bumalik ang ilan sa mga dati niyang kinatuwaan sa Iron Fist Gym para bumisita. Si Coach Greg, na yun ay retired na, tumulong magturo ng ilang teknik sa punching angle. Maging si Coach Romy, bagamat abala pa rin sa Iron Fist, ay nagbibigay ng oras tuwing weekend. "Hindi ko aalain, Dado," sabi ni Greg habang nanonood ng sparring nina Nico at Rico, "na dito magtatapos ang kwento mo. Hindi sa taas ng ring,
kundi sa pagtuturo sa mga batang tulad nila. Hindi ito pagtatapos. Sagot ni Dado. Simula pa lang ito para sa kanila. Maya-maya'y may dumating na isang lalaki sa pinto ng gym, isa sa mga dating trainer ng kalabang gym noon na minsang nang insulto sa kanya bilang janitor. Tahimik itong lumapit at nag-abot ng envelope. Pasensya ka na dati, Dado, aniya. Hindi kita nakilala noon, pero salamat sa ginagawa mo. Nais kong mag-donate para sa training shoes ng mga bata. Sana matanggap mo. Tiningnan siya ni Dado. Walang bakas ng sama ng loob. Mas importante ang kilos kaysa salita. Salamat. Sa paglipas ng buwan, mas lalo pang nakilala ang Gio's Corner sa mga lokal na komunidad. Hindi dahil sa galing ng mga bata, kundi dahil sa diwa ng lugar. Libre, bukas sa lahat, walang pinipiling itsura o antas sa buhay. Basta gusto mong matuto, may lugar ka roon. At sa bawat araw ng ensayo, sa bawat yabag ng bata sa ring, sa bawat hampas ng MIPS, at sa bawat pagkatuto ng disiplina, naroon si Mang Dado bilang El Toro ng nakaraan, kundi bilang gabay ng kinabukasan. Sa likod ng bawat suntok, alam niyang buhay ang pangalan ng anak niya, hindi bilang alaala ng sakit, kundi bilang inspirasyon ng pag-asa. Mainit ang hininga ni Axel habang tinatapos ang ikatlong round ng kanyang sparring sa Gio's Corner Gym. Basang-basa ng pawis ang kanyang likod, ngunit buo ang kanyang loob. Iba na ang anyo niya ngayon. Wala na ang dating mga flashy na galaw, wala na ang walang kwentang yabang. Ang bawat suntok niya ngayon ay may direksyon. Bawat depensa ay may disiplina. Sa bawat palitan ng kamao, may paggalang. At higit sa lahat, may layunin. Tuwing madaling araw, habang tulog pa ang karamihan sa mga batang trainee ng Gio's Corner, naroroon na siya sa kalsada, nagja-jogging, pinapanday ang kanyang stamina. Sa hapon, nagsasagawa siya ng matinding mitts at sparring sessions. At sa gabi, pinupuno niya ang notebook na ibinigay ni Mang Dado. Isang training lang na may laman ng kanyang pang-araw-araw na progress at mga natutunan. Kapag sinusulak mo ang galaw mo, paliwanag ni Dado, mas madali mong nauunawaan kung saan ka nanggaling at kung paano ka magpapatuloy. Dumating ang araw ng qualifiers. Ginanap ito sa isang maliit na arena sa Quezon City. Pero dinagsa ng mga tagahanga, amateur fighters at scouts mula sa iba't ibang regional leagues. Walang camera crew si Axel. Wala ring production team. Pagkatapos ng sparring, lumapit siya kay Mang Dado na noon ay nakaupo sa isang kahoy na bangko, nanonood lang sa bawat galaw pero tina binabasa ang buong katauhan ng mga nasa ring. Coach, sabi ni Axel habang humihingal, pasok na po ako sa national qualifiers. 2 weeks from now. Ngumiti si Dado. Handa ka na ba? Hindi sa suntok, hindi sa katawan, kundi sa loob. Tumingin si Axel sa sahig at tumango. Hindi ko na to nilalaban para sa exposure, coach. Hindi na para sa likes. Para na to sa sarili ko. At para sa inyo. Sa sarili mo lang dapat, sagot ni Dado. Kapag ang laban mo ay para sa ibang tao, madaling manghina kapag wala silang palakpak. Pero kung para sa sarili mo, kahit walang sumuporta, lalaban ka pa rin. Sa mga sumunod na araw, naging mas mahigpit ang training ni Axel. Isang bag lang ang dala niya, kasama si Mang Dado bilang cornerman. Sa kanilang unang laban, halatang kabado si Axel. Kalaban niya ang isang veteranong amateur na may agresibong estilo. Sa unang round, tinamaan siya ng ilang matitinding straight, dahilan para mabawasan ang kanyang kumpiyansa. Sa pagitan ng round, sa loob ng sulok ng ring, mahinang nagsalita si Dado habang pinupunasan ang kanyang muka. Kalma, wag mong habulin ang laro niya. Ipaglaban mo ang sarili mong tempo. Pero coach, mabilis siya. Hindi mo kailangang habulin ang mabilis. Kailangan mo lang malaman kung kailan siya tipigil. At doon ka pumasok. Tumango si Axel. Pagsapit ng ikalawang round, nagbago ang ihip ng hangin. Gumamit siya ng footwork para umiwas. Sinanay ang kanyang katawan sa pasensya at nang dumating ang tamang pagkakataon, isang hook sa tagiliran ang ibinagsak sa kalaban.
isang eksaktong teknik na itinuro ni Dado mula sa huling sparring nila. Tapos ang laban. Panalo si Axel, pero sa halit na magdiwang, agad siyang bumalik sa sulok at tinanggal ang gloves. Isa lang ang kanyang sinabi, isa pa. Sunod-sunod ang laban niya sa qualifiers. Sa bawat isa, may bagong taktika siyang sinusubukan. Pinagsasama ang mga turo ni Dado at ang sarili niyang estilo. Maraming lumapit para purihin siya, ngunit hindi siya nagpatinad. Sa isip niya, hindi pa siya tapos. Sa huling laban, semifinals, nakaharap niya ang pinakamalaking pangalan sa torneo, si Kaloy Duran, isang aggressive fighter na may malalakas na kamay. Sa unang 2 round, tabla ang labanan. Ngunit sa ikatlong round, isang matalim na counter-right ni Kaloy ang tumama kay Axel. Napaatras siya, nanginginig ang tuhod, humina ang paningin. Sa corner, si Dado ay hindi sumigaw. Hindi rin siya nagpanik. Lumapit lang siya, tinapikan ang likod ng binata. Kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Ang boksing ay hindi sugal. Isa itong sayaw na kailangang may respeto. Coach, sabi ni Axel, nanginginig ang boses. Kaya pa. Tumango si Dado. Pumili ka, ilaban mo to bilang isang mandirigmang marunong tumanggap ng talo o bilang isang boksingerong desperadong manalo. Pagbalik ni Axel sa ring, dala na niya hindi ang lakas, kundi ang disiplina. Hindi na siya gumanti ng bugso. Sa halip, tiniis niya ang bawat pasa, tiniis ang pressure. Lumaban siya ng marahan ng may paggalang. Sa huli, natalo siya sa puntos. Pagkatapos ng laban, lumapit si Kaloy at niyakap siya. Ang galing mo bro, akala ko madadala kita sa init ng laban. Pero ang linis ng laro mo. Hindi ka lumaban ng marahas. Tumango si Axel. Inuro ng coach ko. Ang panalo hindi lang nakukuha sa kamao. Minsan, mas mahalagang malaman kung kailan mo dapat huminto. Pagbalik nila sa Gio's Corner, sinalubong si Axel ng mga batang estudyante na may dalang simpleng banner. Kuya Axel, huwaran namin. Napaluha si Axel. Lumapit siya kay Dado at niyakap ito. Coach, salamat. Hindi ako nanalo. Pero ngayon, alam ko na kung anong klaseng boksingero ang gusto kong maging. Mas mabuti yan kaysa kampeon na hindi marunong tumanggap ng sarili. Sagot ni Dado. Panalo ka na kahit wala kang sinturon. At sa mga sumunod na araw, nagsimula si Axel na magturo sa mga mas bata. Itinuloy niya ang training pero hindi na bilang paghahanda sa susunod na laban lang, kundi bilang paghahanda sa pagtuturo ng aral, disiplina at tunay na dangal sa susunod na henerasyon. Hindi niya kailanman nakamit ang national title sa gabing iyon. Ngunit ang respeto, hindi lamang ng mga manonood, kundi ng mga batang nagsisimula pa lang sa sport, ay higit pa sa gintong medalya. Dahil sa gabing iyon, ipinakita ni Axel na ang isang dating mayabang na boksingero sa ilalim ng gabay ng isang janitor na naging alamat, ay kayang lumaban hindi lamang gamit ang kamao, kundi gamit ang puso. Lumipas ang ilang buwan mula nang makabalik si Axel mula sa national qualifiers. Bagamat hindi siya nag-uwi ng tropeo, nag-uwi naman siya ng inspirasyong hindi matutumbasan ng medalya. Sa bawat araw na lumilipas sa Gio's Corner, mas lalong lumalalim ang kanyang pagnanais na magpatuloy, hindi lang bilang atleta, kundi bilang guro, kapatid at gabay ng mga batang nangangarap makawala sa kahirapan sa pamamagitan ng disiplina at tamang direksyon. Sa mga panahong iyon, naging mas tahimik si Mang Dado. Hindi na siya gaanong nagtuturo ng myths, pero palagi siyang naroon, tahimik na nanonood sa bawat training. Nakaupo sa lumang bangko sa sulok ng gym. Hawak ang maliit na notebook kung saan niya isinusulat ang obserbasyon niya sa bawat bata. Coach, bakit po hindi na kayo tumatayo sa ring? Tanong minsan ni Nico, na ngayon ay isa ng leader ng mga junior trainees. Umiling lang si Dado. Hindi na para sa akin ang ring ngayon, anak. Para na sa inyo. Akin na ang kwento, sa inyo na ang laban. Ngunit isang araw ng Sabado, habang abala sa pag-iinsayo ang mga bata, may dumating na kotse sa labas ng gym. Itim, tahimik at may opisinang plaka. Bumaba rito ang isang matandang lalaki
na nakaitim na Amerikana, may tungkod at may suot na sombrerong pamilyar ang hugis kay Dado. Naglakad ito papasok sa gym, sinamahan ng isang babae na tila sekretarya. Tahimik ang buong lugar. Napatigil si Dado sa pagsusulat at dahan-dahang tumayo. Eduardo Valerio, sambit ng lalaki sa matigas na wikang Ingles. I wondered if this gym was really yours. Kilalang kilala ni Dado ang tinig. Kahit ilang dekada na ang lumipas, hindi niya ito malilimutan. Mr. Adam Roth, sagot ni Dado, hindi ko inaasahan na bibisita ka pa rito. Si Adam Roth ay isang dating promoter, kilalang figure sa boxing scene noong panahon ni Dado. Isa siya sa mga taong nagdala kay Eduardo sa international spotlight. Pero siya rin ang taong lumaglag sa kanya nang mawalan ito ng halaga sa merkado. Tumatanda tayong lahat, Eduardo, ani Roth habang lumilinga sa paligid. But I must admit, this place has character. Hindi ito para sa karakter, para ito sa mga batang nangangarap. Tumango si Roth. Precisely why I'm here. Nagkatahimikan. Lahat ng mga bata ay nakatingin kay Dado, tila nagtatanong kung sino ang bisita. Si Axel ay lumapit agad, bahagyang nakakunot ang noo. Kilala rin niya ang pangalan ni Roth, ilang beses na nabanggit sa mga kwento ni Dado. Anong kailangan mo rito? Tanong ni Dado. Malamig, ngunit magalang. Lumapit si Roth at iniabot ang isang folder. I came to offer you something. A proposal. Binuksan ito ni Dado. Nakasaad doon ang plano ng isang documentary film tungkol sa kanyang buhay, mula pagkabata hanggang sa pagiging world champion, pagbagsak, pagkawala at muling paglitaw bilang coach ng mga batang mahihirap. May kalakip na alok na malaking bayad, international screening, at pagsama ng ilang sikat na personalidad para sa promo. Nakita ko ang laban niyo ni Kenji, patuloy ni Roth. And let me tell you, it made me realize your story isn't finished. Not until the world hears it. Tahimik na sinarado ni Dado ang folder. Hindi agad sumagot. Tumingin siya kay Axel. Saka sa mga batang nagmamasid, hindi mo kailangang gawing palabas ang sakit ng tao, Adam. Sabi niya, may mga kwento na mas magandang manatili sa puso kaysa ilagay sa entablado. Pero Eduardo, this isn't just about money. This is about legacy. Ang legacy ang habol mo. Mali ang pinuntahan mo. Ang legacy ko nakatayo na rito. Sabay turo sa mga bata. Hindi sa pelikula, kundi sa mga pusong nababago araw-araw. Si Roth ay natahimik. Nais pa sanang magsalita, ngunit agad siyang pinigilan ng tingin ni Axel. Igalang niyo po ang lugar na to, ani Axel. Hindi ito set para sa promo. Gym ito para sa buhay ng mga bata. Nagpakawala ng mahinang tawa si Roth, tila nagulat sa determinasyon ng dating batang mayabang na kanyang narinig mula sa viral sparring video. Well, aniya habang iniaayos ang kanyang sombrero. I expected no less from a man trained by Eduardo Valerio. Pagkaalis ni Roth, ibanalik ni Dado ang folder sa mesa. Coach, tanong ni Nico habang nilalapitan siya. Bakit po hindi niyo tinanggap? Ang ganda po ng offer. Lumuhod si Dado sa harap ng bata. Hawak ang kanyang balikat. Kasi anak, hindi lahat ng maganda ay tama. At hindi lahat ng tama kailangang ipagsigawan. Ang mahalaga, ginagawa mo ang tama. Kahit walang kamera, kahit walang pumalakpak. Kinagabihan, habang nagsasara si Axel ng gym, nilapitan siya ni Dado. Axel, anya, ikaw na ang susunod na mamahala rito. Nanlaki ang mata ng binata. Coach, anong ibig niyong sabihin? Hindi ako mawawala, pero gusto kong makita mo kung paano humawak ng apoy. Hindi para maging sikat, kundi para panatilihing mainit ang ilaw para sa iba. Hindi ko pa po kaya. Alam kong kaya mo na. Kasi nakita ko kung paano mo inalagaan ang sarili mong laban at kung paano mo binabantayan ang laban ng iba. Niyakap siya ni Axel, mahigpit, parang anak sa ama. At mula sa gabing iyon, nagsimulang mas tumayo si Axel bilang tagapamagitan ng pangarap. Si Dado, bagamat patuloy na naroroon, ay dahan-dahang lumalayo sa gitna, hindi bilang pagtigil kundi bilang pagbibigay daan. Sa mga sumunod na linggo, mas maraming bata pa ang dumating. Mula Cavite, Bulacan, Montalban,
Lahat umaasa na may matutunan sa Gio's Corner. Sa harap ng gym, may isang bagong karatula na idinagdag sa lumang banner. Gio's Corner, para sa bawat batang may laban, pinangungunahan ni Axel De Vera. At sa isang araw ng ensayo, habang ang mga bata ay nagtatawanan, nagsushadow boxing, nagsusparing, naroroon sa likod si Dado. Nakaupo, may hawak na notebook at may ngiting puno ng kapayapaan. Hindi na niya kailangang bumalik sa ring. Dahil sa bawat galaw ng mga batang yon, nabubuhay ang kanyang kwento. Umuulan noong araw na yon. Hindi malakas pero sapat para lumikha ng tila musikang pantaboy sa katahimikan ng kalye. Sa loob ng Gio's Corner, abala ang mga bata sa kani-kanilang ensayo. Si Axel, suot ang pulang training shirt na may logo ng gym, ay pinapanooran ang sparring ng dalawang baguhang estudyante habang hawak ang whistle. Laging tandaan, sigaw niya sa mga nasa ring. Hindi palakasan ang laban, patagisan ng disiplina. Sa isang sulok, si Dado ay tahimik na pinupunasan ang lumang speed bag. Bagay na dati, araw-araw niyang kinakausap gamit ang kamao. Sa likod ng kanyang mga mata ay naroroon pa rin ang sigla. Pero hindi na sa anyo ng init ng laban, kundi sa anyo ng katahimikan, kapayapaan. Iba na ang sayaw ng kanyang uhay ngayon. Hindi na ito sumusuntok. Nagtuturo na ito kung paano lumaban ng may dangal. Maya-maya, lumapit si Axel sa kanya, dala ang isang sobre. Coach, sabay abot sa sobre, ito po, galing sa City Hall. Inimbitahan kayo sa gabi ng parangal para sa mga natatanging mamamayan. Lifetime Achievement Award. Tahimik na tinanggap ni Dado ang sobre. Hindi siya agad nagsalita. Binuksan niya ito, binasa ang imbitasyon, saka muling tumingin kay Axel. Hindi ko kailangan ng gantimpala, Axel. Aniya. Alam ko po. Pero siguro, ito na ang pagkakataon na makilala ka hindi lang ng mga batang ito, kundi ng mas maraming tao. Hindi bilang world champion, kundi bilang tagapagturo ng buhay. Napabuntong hininga si Dado. Hindi ako tumanggi para sa sarili ko. Tumanggi ako dati para sa anak ko. Kasi ang pangarap niya, hindi makitang sikat ako. Gusto lang niyang makita akong buo. Buong-buo ka na ngayon, coach. Sagot ni Axel. At sa totoo lang, ang dami niyo nang nabuo. Isang linggo bago ang seremonya, unti-unting nabalitaan ng mga lokal na media ang tungkol sa parangal na igagawad kay Dado. Hindi ito ang tipikal na pagkilala na ibinibigay sa isang retiradong boksingero. Ito'y pagkilala sa kanyang kontribusyon sa kabataan, sa mga batang naligaw, sa mga walang direksyon, at sa mga nangangarap lumaban sa gitna ng kahirapan. Nang dumating ang gabi ng parangal, simple lamang ang suot ni Dado. Isang barong Tagalog na hiniram niya pa kay Coach Romy. Kasama niya si Axel at ilang batang estudyante mula sa Gio's Corner. Hindi sila dumalo bilang tagahanga. Dumalo sila bilang bunga ng kanyang mga aral. Sa entablado, habang tinatawag ng MC ang kanyang pangalan, halos hindi siya makatayo. Maraming taon na rin ang lumipas mula nang huling tumapak siya sa entabladong ganito. Pero sa pagkakataong ito, hindi sa loob ng ring, kundi sa gitna ng mga taong may pasasalamat. Sa taong hindi lamang lumaban sa ring, kundi sa buhay mismo. Sa taong nagturo sa mga batang mabuhay ng may dangal, Mr. Eduardo El Toro Valerio. Nagpalakpakan ang mga tao. Tumayo si Dado. Bahagyang milingon si Axel na agad tumango bilang pagsuporta. Umakyat siya sa entablado. Dala ang banayad na hakbang ng isang taong hindi na kailangang patunayan ang sarili. Tinanggap niya ang plake, tumingin sa madla, at tumayo sa harap ng mikropono. Wala akong sanay sabihin sa mga ganitong okasyon, panimula niya. Pero siguro, may isang bagay lang akong gustong ipaalala. Tahimik ang buong bulwagan. Tila bawat puso ay handang makinig. Hindi ang suntok ang bumubuo sa boksingero. Hindi rin ang sinturon o ang titulong dala mo. Ang tunay na laban ay nangyayari sa tuwing gumigising ka sa umaga at pipiliin mong itama ang direksyon ng buhay mo kahit gaano pa kahirap. Kung may matutunan man kayo sa kwento ko, sana ito. Huwag kayong matakot mawalan, matalo o mapahiya.
Ang mahalaga, may dahilan kayong bumangon. Sa kanyang pag-uwi, bitbit ni Dado ang plake, hindi bilang tropeo, kundi bilang paalala. Ilang araw pa ang lumipas at tila bumalik sa normal ang lahat. Hanggang isang araw, habang nagsasara siya ng gym, may dumating na isang lalaking matanda, nakatsinelas, may kasamang batang babae. "Ah, kayo po ba si Mang Dado?" Tanong ng matanda, halatang galing pa sa probinsya. "Ako po," sagot ni Dado. "Ano pong maitutulong ko?" "Etong apo ko po, si Lira. Gusto raw po niyang matutong magboksing. Sabi po sa barangay, kayo raw po ang pinakamagaling magturo ng tama." Tumingin si Dado sa batang babae, mga 9 na taong gulang. May suot na t-shirt na maubutas sa kilikili, pero may matatag na tindig. "Babae po siya, okay lang po ba?" Dagdag ng lolo, tila nag-aalangan. Ngumiti si Dado. Dito po sa Gio's Corner, hindi mahalaga ang kasarian. Ang mahalaga, gusto niyang matuto. Sa unang pagkakataon, muling humawak si Dado ng mitts. Nilagyan niya ng tape ang kamay ni Lira, pinatayo ito sa harap niya, at tinuruan ng unang basic stance. Ganito, balanse sa paa, kamay laging nakataas, mata sa kalaban. Hindi para sumuntok agad, kundi para maghintay ng tamang oras. "Coach," bulong ni Lira, "pwede po ba akong maging world champion?" Napatingin si Dado sa kanya. Hindi niya agad sinagot. Bagkus, marahan siyang yumuko at tinapik ang balikat ng bata. "Mas mahalaga sa lahat, pwede kang maging matatag. At yan ang unang hakbang." At sa likod ng gym, habang unti-unting lumalalim ang gabi, naroon muli ang tunog ng mga kamaong sumusuntok sa hangin. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito para sa karangalan, hindi para sa pangalan, kundi para sa isang bagong pangarap na isinusulat sa bawat pagbagsak ng paa, bawat paghinga at bawat hampas. Ang kwento ni Dado ay hindi pala talaga natapos. Dahil sa bawat batang lumalaban, nag-uumpisa itong muli.